Mga idol, bago po ang lahat, una muna. Sa lahat po ng gustong magpa-shoutout, comment down below, at sa darating na linggo ay iisa-isahin ko para dun ko po kayo may shout. Tuwing Sunday po ang shoutout natin mga idol. At kapag umabot na po tayo ng 2,000 subscriber ay magpaparaffle po tayo ng 10 na mananalo ng tag 100 na load. Ang mechanics paano makasali sa raffle ay laging mag-like, share, and comment na Gerald Crawford with reaction. Maraming salamat po. Isa pala akong rich kid. By 2 ears is body. Maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-comment, like, and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maanong pindutin ang subscribe button at pakihit na din ang notification bell para maging updated ka sa aking mga videos. The Secretly Rich Man. Kabanata 761. Dahil maraming tao ang naroroon kanina at pakiramdam niya ay hindi komportable noon, nagmamadali na bumaba ng electric tricycle si Vinci. Nakalimutan niyang kunin ang kanyang bag kasama niya sa sandaling iyon. Naku, hindi gaano kakabalawala. Mayroon ka bang maraming pera dito? Tanong ni Zyla. Ang pagnanakaw ng aking pera ang huling pinag-aalala ko. Sana lang mapansin ito ni Gerald. Kung may iwan ito, mawawala lahat ang aking cellphone, identity card, at bank cards. Sagot ni Vinci. Hoy, bakit ka bumalik dito? Mukha bang parking gen ito sa iyo? Sa sandaling iyon, isang kaguluhan ang maririnig mula sa pasukan. Sa masusing pagsisiyasat, ilang mga security guard ay tila sinusubukan na pigilan ang isang binata mula sa pagpasok sa lugar. Nakalimutan ng kaibigan ko ang bag niya. Gusto ko lang ipasa sa kanya. Ang binata na pinag-uusapan ay walang iba kundi si Gerald. Tingnan mo ng mabuti kung anong uri ng lugar ito. Sa palagay mo ba ay maaaring ipasok ng sino man ang lugar na ito sa lahat ng hindi gusto? Scram! Sigaw ng mga security personnel habang sinisimula nilang itulak palayo kay Gerald. Dahil sina Zyla at Vinci ay parehong malapit sa pasukan nang mangyari ang eksenang iyon, nasaksihan nila ang buong bagay. Mabuting Diyos! Tingnan lamang kung gaano nakakahiya ang lalaking iyon. Bilisan mo at kunin mo ang bag mo upang mapag-iwanan na natin siya. Nag-aalalang sagot ni Zyla. Ang pag-aalala niya ay nagmula sa katotohanan ng ilang mayayamang mukhang binata din ang nakatingin kay Gerald. Lahat sila parang pinagtatawanan na parang wala siyang iba kundi isang biro. Likas sa mga tao na nais na maging mapagmataas bago ang kanilang mga kapantay. Kung nalaman man ng kanyang mga kaibarkada na pamilyar siya sa isang walang kwentang tao tulad ni Gerald, tiyak na papatawarin din siya. Narinig ang mga salita ni Zyla, agad na tumakbo papunta kay Gerald bago sinabi, "Narito ako, Gerald. Maaari mong ibigay sa akin ang aking bag ngayon." Habang nais din niyang pasalamatan si Gerald kahit papaano, ang mga salita ay hindi kailanman dumating. Ang sitwasyon ay katulad ng kanyang mga araw ng high school. Kung sa bagay, medyo may maramdaman si Vinci kay Gerald noon. Gayunpaman, hindi niya natapos na sabihin sa kanya ang tungkol dito dahil nais niyang panatilihin ang kanyang mukha. Sa sandaling iyon ang mapagtanto ni Vinci na hindi gaanong nagbago mula noon. Sa halip na sabihin ang kanyang pagpapahalaga, sinabi lamang niya na kailangan niyang bumalik sa loob bago lumingon muli. Gerald! Sigaw ng isang matunog na babaeng boses mula sa asol. Tila nagmula ito sa lugar ng entablado. Nalaman ng pamilyar na boses, sinuri ni Gerald ang karamihan ng tao at nakita na nagmula ito sa dalaga ng pamilyang Larsen, si Elena. Siya at ang kanyang ama ay nagmula sa lungsod ng Mayberry, at pareho silang nakatayo kasama ang tila ilang mga pinuno na nagtatrabaho sa ilalim ng pangkat ng kanyang ama. Ikaw ba talaga yan, Gerald? Papunta kami dito, nakita ko ang isang tao na nakasakay sa isang dekuryenteng tricycle na nasa likod ay kamukha ng sa iyo. Sinabi ko sa aking ama tungkol dito ngunit sinabi niya na napakasimpleng isipin na sasakay ka sa isang dekuryenteng tricycle. Upang isipin na ang aking paunang hulaan ay tama. Sabi ni Elena na tuwang-tuwa. Laking gulat ng lahat nang marinig iyon. Ang batang babae ng pamilya Larsen ay talagang may isang kaibigan na sumakay sa mga dekuryenteng tricycle. Sino ang lalaking iyon? Hindi ba tinatrato siya ng mabuti ni Miss Larsen? Sa katunayan, siguro isa siya sa mga kaklase niya. Tulad ng pagtataka ng mga panauhin sa kanilang sarili, si Zyla mismo ay humihinga ng malubha sa sandaling iyon. Kilala talaga ni Elena si Gerald. Paano sa lupa alam ni Gerald ang maraming tao? Oh, Elena at G. Larsen. Nandito rin kayo pareho. Sagot ni Gerald habang panandalian ang kanyang paningin sa harapan ng entablado. Gayunpaman kung sino ang nakita niya ay nagulat siya. Nakatayo bago ang entablado, si Xavier. Sa sandaling iyon nang maalala ni Gerald na kanina pa siya tinawag ni Xavier na inaanyayahan siya sa isang pagdiriwang. Gayunpaman mula nang harapin niya si Zyla nang tumawag si Xavier, tinanggihan ni Gerald ang paanyaya.
Hindi niya alam na ang pagdiriwang ni Zyla at Vinci na dinaluhan ay siyang inanyayahan. Nandito rin kayong dalawa. Iba talaga ang batang ito. Hindi ba siya marunong magsalita ng magalang sa lahat? Alam ko, di ba? Sumangguni kay G. Larson at sa kanyang anak na babae bilang kayong lahat. Napakahusay. Sumang-ayon. Say, Zyla, Vinci, hindi mo ba siya kaklase? Tanong ni Leon sa labas ng asol habang umiling siya na may isang malaswang ngiti sa labi. Hindi namin siya kilala. Sagot agad ni Zyla. Kabanata 762. Mabilis na ibinaba ang ulo ni Vinci nang walang imak. Samantala, sa wakas ay napagtanto ni Xavier na naroroon si Gerald at nang siya ay naging labis na nasa sabik na ang kanyang labi ay nagsimulang manginig. MG Crawford, nandito ka. Sa pag-aakalang hindi nais ni Gerald na dumalo sa pagdiriwang dahil tinignan niya ng masama ang lahat ng ordinaryong mayayaman na dumadalo, hindi siya natuloy ni Xavier sa pagpeste matapos ang tawag na iyon. Ngunit narito siya, nakatayo sa harapan niya ngayon. Pagbati, G. Crawford. Sinabi ni G. Larson at ng kanyang pangkat na tumutugon sa naunang pagbati ni Gerald habang sila ay umusad bago sumuko sa kanya. Sa sandaling iyon, binalot ng katahimikan ang buong lugar. Marami sa mga panauhin ang labis na nagulat na ang kanilang mga panga ay nakasabit ngayon ng malapad. Bakit ang lahat ng mayayaman at makapangyarihang figure na ito ay yumuko sa binatang ito na dumating sa isang dekoryenteng tricycle? Ano pa, si Chairman Gordon ay lumitaw na nanginginig kanina habang nagsasalita. Lalong bumibigat ang paghinga ni Zyla sa minuto. Ang kanyang isip ay ganap na blanko at ang kanyang bibig ay sobrang bukas na ang isa ay maaaring pagpuno ng isang buong matapang na pinakulo ang itlog dito. MG Crawford. Ang talaga bang tinukoy nila si Gerald bilang si G. Crawford? Paano ito posible? Masyadong nagulat si Vinci na hindi man lang nakaisip ng reply. Wala na siyang ideya kung ano ang nangyayari. Ay, siya ba talaga si G. Crawford ng Mayberry? Ito ay isang maikling sandali mamaya nang ang karamihan ng mga tao ay nagsimulang maingay muli habang nagpapalitan ng tingin sa bawat isa sa gulat. Chairman Gordon at Chairman Larson. Masyado kang magalang. Sa totoo lang hindi ko inaasahan na aayusin mo ang kaganapang ito. Sagot ni Gerald, medyo nahihiya. Ang kanyang kahihiyan ay ginagarantiyahan dahil nararamdaman niya ngayon ang mga taong nakatingin sa kanya parehong kaliwa at kanan. Tila nakakaranas ng komplikadong emosyon ang lahat sa patuloy na pagtingin kay Gerald. Bagaman pakiramdam niya ay mahirap, simpleng lumakad si Gerald sa hotel sa isang natural na maingat na pamamaraan. Nakatitig lang si Zyla sa pagtataka habang nilakad siya ni Gerald at dumiretso sa entablado. Napagtanto na papalapit na si Gerald, kaagad na tumayo si Chairman Gordon mula sa gitnang upuan at sinenyasan si Gerald na kunin ito habang sinabi niya, mangyaring, upuan mo ito, G. Crawford. Matapos sabihin pagkatapos, tiningnan niya ang natitirang mga panauhin bago sinabi, lahat, mayroon tayong isang kilalang panauhin ngayon. Ito si G. Crawford mula sa Mayberry, isang sobrang mayaman at makapangyarihang figure na nagmamay-ari din ng Mountaintop Villa. Habang ang tagapakinig ay naging ligaw mula sa kumpirmasyon na si Gerald talaga ang nag-iisa, si G. Crawford, biglang pagtawa na katulad ng butas ng isang babaeng baliw na tinutusok sa lahat ng ingay. Ang bawat tao'y pagkatapos ay napalingon sa batang babae na nagpatawa ng tawa. Ano ang tinatawanan mo, Zyla? Tinanong ni Leon na natigilan din sa kanyang malatawa na tawa. Haha, ano ang ibig mong sabihin, ano ang tinatawa ko? Natatawa ako kay Gerald, syempre. Paano hindi ka panipaniwala sa kanya na nalinlang ang napakaraming tao? Ngunit kung ano ang higit na hindi ka panipaniwala ay ang katunayan na ang lahat dito ay talagang naniniwala na siya si G. Crawford. Wala bang sino man sa inyo ang nahanap na isang nakakatawa na pag-angkin? Sagot ni Zyla habang naglalakad pasulong patuloy sa pagtawa. Nang marinig ang sasabihin niya, marami sa mga mayayamang negosyante sa entablado ang nagsimangot. Lalo na ito para kay Chairman Gordon habang nakatingin siya kay Zyla. Ano sa palagay mo ang sinasabi mo? Mga lalaki, itapon siya kaagad sa lugar na ito. Galit na sigaw ni Xavier. Huwag kang magkamali, Chairman Gordon. Wala akong balak na saktan ka pa. Sana lang ay hindi mo ituloy ang lokohin ng lalaking yon. Kung sa bagay kaklase ko siya sa high school. Alam ko ang lahat tungkol sa kanyang nakaraan at mga kondisyon sa pamumuhay ng mahusay. May kamalayan din dito si Vinci. Siya ay hindi hihigit sa isang mahirap na kahit na hindi kayang magbayad para sa kanyang sariling pagkain. Kapag narinig iyon ng madla, lahat ng sabay-sabay ay naglabas ng lihim na mga buntong hininga. Maaari ba itong isang peking G. Crawford pagkatapos ng lahat? Nakikita kung paano ang lahat ay naniniwala sa kanya ngayon, si Zyla ay lumago kahit na mas malaki kaysa dati. Kung ang lahat ay nagpatuloy na maayos, pagkatapos ay matagumpay siyang makapagpapakita sa harap ng lahat ng maimpluwensyang taong negosyante.
Inaangkin na si Gerald ay talagang si G. Crawford. Kung ano ang isang biro. Ito ay simpleng imposible. Pagkatapos ay lumingon si Zyla kay Gerald, isang hitsura ng paghamak sa kanyang mukha habang tumatawa siya bago sinabi, I bet you did not expected this, right, Gerald? Narito ako ngayon upang hindi mo matuloy ang lokohin si Chairman Gordon at ang iba pa. Sa ilalim ng walang pangyayari ay kusa siyang maniniwala na siya talaga si G. Crawford. Bilang tugon simpleng umiling si Gerald na may isang ngiting-ngiti sa labi. Sabian ay nagpahayag ng isang katulad na ngiti habang sinabi niya, hahaha. Talagang ngayon. Tila ang dalagang ito ay nagkaroon ng isang malaking hindi pagkakaunawaan tungkol kay G. Crawford. Siya talaga si G. Crawford. Ang nag-iisang may-ari ng Dream Investment Group. Panipi. Kabanata 763. Naririnig ang mahigpit na tinig ni Chairman Gordon, hindi na napigilan ni Zyla na tumawa ng malakas, ay, totoo ba ito? Kahit na mula noon palaging kinamumuhian ito ni Zyla sa tuwing nakikita niya ang desperadong mukha ni Gerald. Hindi niya talaga siya sineryoso. Ilang taon lamang ang nakakaraan mula nang huli silang magkita, talaga bang binago iyon ni Gerald? Bakit napakaraming mayaman at maimpluwensyang tauhan na naging magalang at magalang sa kanya? Paano magiging anuman sa ito? Habang ang lahat ng mga katanungang ito ay umalangaw-ngaw sa isipan ni Xavier, pinansin lamang siya ni Gerald, at pinili na lamang na ipagpatuloy ang pakikipag-usap kay Chairman Gordon at iba pa. Ipinagpatuloy ang kaganapan ng halos kalahating oras bago magpaalam si Gerald kay Chairman Gordon at sa iba pa. Matapat na nais niyang umalis ng medyo sandali ngayon. Paglabas niya ng hotel, isang malaking grupo ng mga tao ang sumunod upang makita siya. Bago pa siya makaalis, may binulong si Elena sa tainga ng kanyang ama bago ilabas ang dila nito. Gusto niyang umalis kasama si Gerald at natural na pumayag ang kanyang ama. Si Zyla mismo ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa habang naglalabas siya ng hotel kasama si Vincy upang makita si Gerald. Nang sa wakas ay muli nila siyang makita ulit, sumakay pa lang si Gerald sa kanyang electric tricycle. Sa oras na ito, gayunpaman, si Elena ay nakaupo sa likuran niya. Habang kanina pa nahihiya si Vincy tungkol kay Gerald na nakasakay sa isang dekuryenteng tricycle, naramdaman niyang kakaiba na hindi na siya nararamdaman. Kung sa bagay kahit na napakagandang dalaga ni Elena, tila talagang masaya siyang nakaupo sa likod ng isang electric tricycle. Hindi magwawalang pag-upo ni Vincy ngayon doon. Napagpasyahan niya na ang mga komplikadong emosyong ito ay nagmula sa sandaling napagtanto niya kung sino talaga si Gerald. Si Vincy ay matapat din na nakaramdam ng labis na pagkabigla at takot sa ligaw na pagbabago ng mga kaganapan. Ito ay halos parang nasa panaginip siya. Si Zyla naman ay sabik na tuluyang napaiyak habang nagpatuloy sa pagtingin kay Gerald. Nakabihis pa rin siya ng parehas, may parehong hitsura, at may parehong pag-uugali. Ang kombinasyong iyon ay tumingin sa kanya ng labis na nakakaawa kanina. Gayunpaman bakit naramdaman niya na siya ngayon ay higit na nakasisindak sa parehong oras. Ito ay hindi magkaroon ng anumang kahulugan. Si Gerald mismo ang nagsimulang magpidal ng kanyang dekuryenteng tricycle kasama si Elena na nakaupo sa likuran niya habang siya ay dumiretso pabalik sa kanyang lugar para sa hapunan. Siya ay kasalukuyang nasa isang magandang kalagayan dahil ang kanyang paglalakbay sa oras na ito ay hindi naging walang kabuluhan. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang niya matagumpay na nakumpleto ang kanyang gawain, ngunit tinulungan din niya si Keita na makahanap at makilala ng kanyang biological ina at pinsan na kapatid. Marami talaga ang nakamit sa oras na ito. Gayunpaman tuwing may masasayang tao, palaging may mga nalulumbay ding tao. Sa sandaling iyon, ang tunog ng isang teacup na nakasisira ay umalangaw-ngaw sa isang vilya. Basura. Bawat isa sa inyo. Paano mo talaga mawawala ang isang tao na nakakuha ka na ng hawakan? Sigaw ni Yael sa ilan sa mga banyagang nasasakupan niya. Lahat sila nasa loob ng vilya niya ngayon. Si Eunice mismo ay naroroon, isang pangit na ekspresyon ang nakapalitada sa kanyang mukha. Pagkatapos ng lahat siya ay umawit ng matataas na papuri tungkol sa pangkat ng mga kalalakihan na ito dati. Ngunit narito sila kahit na hindi nakakakuha ng ilang mga mag-aaral. Sa pagpapatuloy ng pagsigaw ni Yael sa grupo, alam ni Eunice sa isang katotohanang hindi din siya tuwirang nagmumura sa kanya. Ang pagkakaalam nito ay labis na nagalit si Eunice. Ginoo Skylar, G-Long, ganap kaming napapaligiran ng oras na iyon. Maaaring hindi natin sinasadyang naalarma ang lokal na sandatahang lakas noon. Mangyaring bigyan kami ng isa pang pagkakataon. Ibalik sa amin ang lokasyon ni Jasmine at siguradong ibabalik namin siya sa oras na ito. Sabi ng pinuno ng grupo. Huli na. Malayo na ang huli para dyan. Totoo bang naiisip mo na napakadali nitong sumulong sa Fendersons? Nagkaroon lamang ng pagkakataong agawin si Jasmine sa oras na ito dahil ang pamilya ay kasalukuyang sumasailalim sa isang sensitibong panahon.
Dahil doon hindi ko aktibong kailangang malaman ng aking ama kung ano ang pinaplano ng lahat ng mga Pandaren. Ngunit upang isipin na ang iyong pangkat ay talagang kikilos ng gaanong madali at alerto ang kaaway. Maaari ko lamang ipanalangin na hindi maghinala ang mga Pandaren na kasali ako. Magpapasalamat na ako hanggat hindi nila ako hinuhuli. Ungol ni Yael, kitang-kita ang boses nito. Siya ay matapat na takot na ang nabigo na pag-agaw ay agad na humantong sa masamang kahihinatnen. Kung natapos ito na nakakaapekto sa pangunahing kaganapan ng kanyang pamilya, kung gayon ang pagkalugi ay tiyak na higit kaysa sa mga nakuha. Pagkatapos ay lumingon si Eunice sa kanyang mga nasisisyang subordinate bago magtanong, may pagkausyoso ako sa isang bagay, gayon paman. Walang dahilan para sa mga helikopter upang makarating ng napakabilis at diretsahan, walang paraan na ang lokal na armadong puwersa ay nasabihan ng ganoong kadali. Ipaliwanag kung ano ang nangyari ng detalyado. Narinig iyon, sinimulan ng mga nasasakupang detalye ang lahat ng nangyari sa kanila. Maaari ba talaga itong siya? Sagot ni Eunice habang nakakunot ang noo matapos makinig sa paliwanag nila. Siya, tanong ni Yael. Kabanata 764. Hindi pinapansin ang tanong ni Yael sa sandaling ito, tinanong ni Eunice, hindi ka ba lihim na kumuha ng maraming larawan? Tingnan ko kung sino pa ang nandoon. Matapos maabot ang mga larawan, isa-isang nascan ni Eunice ang mga ito bago niya hinampas ang mga kamay sa mesa sa galit. Natagpuan niya ang salarin. Lahat. Si Gerald talaga. Ang Diyos na iyon ang nagmula muli kay G. Crawford. Hindi lamang si Eunice ang paulit-ulit na napahiya ni Gerald sa kanyang kaarawan, na-grounded din siya sa sandaling bumalik siya sa araw na iyon. Ang lahat ng prestihiyo na naipon niya sa mga nakaraang taon ay nawala. Ganun lang. Eunice ay kinamumuhian niya ang taong iyon. Siya si G. Crawford na taga Mayberry. Tanong ni Yael na halatang may narinig tungkol kay Gerald dati. Narinig ang tanong ni Yael, sinamantala ni Eunice ang pagkakataong idalye ang lahat ng kanyang pagdaramdam at hinaing laban kay Gerald sa kanya. Hindi nakakagulat na ang lahat ay tila tumatakbo ng maayos para kay Jasmine sa kabila ng hindi kahit na paggamit ng alinman sa mga kalalakihan mula sa pamilyang Fenderson. Mayroon siyang isang napakalakas na taong tumutulong sa kanya sa lahat ng oras na ito. Hindi nakapagtataka kung bakit hindi ka sineryoso ni Jasmine kahit na gumanap muna siya ng mabuti, G. Skyler. Binawa si Eunice. Nang marinig ang lahat ng iyon, huminga ng malalim si Yael. Hindi alintana kung sino ito, basta laban niya sa akin, hindi ko siya papayagang ganoon kadali. Lalo na't nasa sa Elford County siya. Sumama kayo mga lalaki. Galit na sigaw ni Yael habang sinisimulan niyang bilin ang kanyang mga tauhan na simulang gawin ang susunod na pagkilos. Mangyaring pigilan ang pagpapatuloy na kumilos ng pabigla-bigla, G. Skyler. Sagot ni Eunice habang nakahawak sa balikat ni Yael. Nakipag-usap ako sa kanya dati at siya ay mas makapangyarihan kaysa sa kung ano ang naiisip mo at ko. Ang paggalaw ng pabigla-bigla lamang ay magdadala sa amin sa mas maraming problema. Alam mo lang, ang kanyang kapatid na babae ay ang hinabol ang long pamilya sa labas ng lungsod ng Mayberry. Kinumbinsi si Eunice. Ano pa kung direkta nilang na-target si Gerald, ang aksyon na iyon ay maaaring kapareho ng paggawa ng isang simpleng bagay sa isang sobrang komplikado. Hindi naman parang hindi maintindihan ni Yael kung saan nanggaling si Eunice. Gayunpaman, simpleng hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting panibugho ngayong alam niyang nasa tabi niya si Gerald. Kung sa bagay, iyon talaga ang naging dahilan kung bakit hindi siya pinapansin ni Jasmine at kung bakit niya rin siya sinampal. Maya-maya nakapagpakalma siya ng kanyang sarili at nang nangyari iyon, mas gumaan ang pakiramdam niya. Kung gayon, mayroon ka bang isang mas mahusay na ideya, Eunice? Papayagan ko lang ba siyang magpatuloy sa pagpapakita at gamitin ang kanyang kapangyarihan upang takutin ang iba sa Salford County noon? Bilang tugon, malamig na tumawa si Eunice bago sinabi, syempre hindi. Sa katunayan, gugustuhin ko siyang manatili dito magpakailanman upang personal kong ipagpatuloy ang paghihiganti sa kanya pagkatapos ng lahat ng pagdurusa ko. Pinag-uusapan kung alin, maaari mo bang ipahiram sa akin ang ilan sa iyong mga kalalakihan, G. Skyler? Kailangan kong magsagawa ng pagsisiyasat kung alin sa mga tauhan ni Gerald ang isinama niya rito. Hindi problema. Pareho sa kanila pagkatapos ay nagpatuloy sa pakikipag-usap hanggang sa gabi. Mabilis na pasulong sa 3 araw mamaya, lalabas ako ngayon kay Tita Fenderson, kapatid. Mayroon ka bang nais na kainin? Tiyaking makukuha namin ang mga sangkap na iyon para sa iyo. Kahit ano ang mabuti. Pagkatapos ng lahat, magugustuhan ko ang anumang inihanda mo at ni Tia Fenderson. Sagot ni Gerald habang nakatingin sa kanilang dalawa na nakangiti. 3 araw pa lamang ay malapit na si Kate kay Tia Fenderson. Katulad ng sinabi ni Gerald, hindi kinamumuhian ni Kate si Zara para sa scarred na mukha niya.
Si Zara mismo ay tila naging masaya at nasiyahan sa pagtingin sa kanyang matino at masunuring anak na babae na gumugol ng maraming oras kasama niya araw-araw. Tungkol naman kay Quetta, natural at ligtas ang pakiramdam niya tuwing nasa paligid siya ng Tia Fenderson. Si Tia Fenderson ay simpleng pakiramdam tulad ng isang malapit na kamag-anak sa kanya. Matapos marinig ang tugon ni Gerald, pareho silang nagtungo sa shopping center, magkasabay. Kanina habang naglalakad sila sa gilid ng shopping center, napansin ni Zara na si Keita ay patuloy na sumilip sa isang maliit na tindahan na nagbebenta ng mga candied hoes. Pagkakita ng ganoong Keita ay naramdaman niyang medyo nalulungkot siya. Kung sa bagay, ayon kay Keita, kung hindi niya nakilala si Gerald, marahil ay nabubuhay pa rin siya sa kahirapan ngayon. Nabanggit din niya na sa kanyang pagkabata, ang makakain ng mga candied hoes ay itinuturing na isang karangyon. Sa pag-iisip na iyon, makalabas na sana sila ng mall, tumigil si Zara sa paglalakad bago sinabi, ay, may nakalimutan akong makuha. Bigyan mo ako sandali, Keita. Babalik ako. Matapos sabihin iyon, dali-dali siyang tumungo sa tindahan, iniwan si Keita na bahagyang naguluhan kung bakit siya naging palihim. Dahil sinabi kay Keita na maghintay, nanatili lamang siya sa lugar. Nasa oras na iyon nang biglang narinig ni Keita ang tunog ng isang nagbabagong engine ng motor. Sa oras na siya ay lumingon upang tumingin sa pinagmulan ng lalong malakas na tunog, nakita niya ang isang van na direktang patungo sa kanya. Pagkalipas ng isang segundo, ang ilang mga kasalukuyang tao sa pinangyarihan ay nagsisigawan. Kabanata 765. Nang huminto sa isang hintuan sa tabi mismo ng Keita, ilang mga tao ang bumukas ng pinto ng van at agad na sinubukan ang paghila sa kanya. Keita, sigaw ni Tia Fenderson na pabalik na mula sa shop sa oras na makita niya ang kainahinalang van na nagmamaneho papunta sa kanyang anak na babae. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumakbo patungo sa kawawang batang babae na desperadong nakikipagpunyagi upang makatakas mula sa kanyang mga dumakip. Ang mga dumakip ay sinusubukan pa rin niyang kaladkarin siya papunta sa van. Sa kanyang pagkabalisa, napakagat siya sa isa sa nakatikip na bisig ng kalalakihan. Sumisigaw sa sakit ang malakas na lalaki at pagkatapos ay bahagyang itinulak si Keita na pinapunta siya sa lupa. Bilang isang resulta, ang likod ng ulo ni Keita ay tumama sa isang paga sa gilid ng kalsada at agad siyang nahimatay mula sa matinding epekto. Sa oras na nakarating si Zara sa pangkat ng mga kalalakihan, dala na nila ang wala ng malay na Keita sa van. Sa kanyang pagtatangka upang pigilan ang mga ito mula sa pagkuha sa kanya ang layo, Zara kaagad nagsimulang wildly pagpindot sa mga kalalakihan. Gayunpaman, gaano man siya kadesperado na lumaban, hindi siya laban sa kanila. Pagkatapos ng lahat, paano siya maaaring manalo laban sa isang pangkat ng malalaking kalalakihan ng mag-isa? Tulad ng pakiramdam ni Zara na ang lahat ng pag-asa ay nawala, ang sulok ng kanyang mata ay nakasilip ng isang tao na gumagawa ng isang dash para sa eksena. Makalipas ang mga segundo, isang lalaki ang nakatayo ngayon sa harapan niya. Nang mapagtanto ng pinuno ng pangkat kung sino ang taong mapangahas, agad siyang natahimik sa lugar. Nang hindi nagsasabi ng isa pang salita, sinimulan ng lalaki ang pag-atake sa mga nakatikip na mga agaw na may sobrang lamig sa kanyang mukha. Bagaman ang ilan sa mga kalalakihan ay sinubukang labanan, wala silang laban sa kanilang bagong kalaban. Umatras ka agad. Sigaw ng isa sa mga lalaki. Narinig iyon, sabik na tumakbo si Zara sa harapan ng upuan ng pasahero at sinimulang subukang alisin ang takot sa taong nakaupo doon. Habang nagawa niyang alisin ang maskara niya, ang lalaki, sa kanyang estado ng gulat, agad na tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Hindi nagtagal, naririnig ang isang galit na sigaw ng kumari pa ng takbo ang van. Habang ang lalaking tumulong sa kanila ay tila nais na habulin ang van, nang makita niya kung gaano nasugatan si Keita, naintindihan niya agad kung ano ang prioridad. Salamat. Maraming salamat. Sabi ni Zara habang yakap-yakap si Keita sa mga braso. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin, ginagawa ko lang ang aking trabaho. Pagkatapos ng lahat, partikular na inutusan ako ni G. Crawford na protektahan ang lihim na Miss Smith. Ito ay lampas sa aking inaasahan, gayunpaman, na ang mga tao ay talagang magkaroon ng katapangan na gumawa ng aksyon laban sa kanya sa sikat ng araw. Sabi ng binata na hindi niya mapigil ang masisi ang sarili. Tulad ng nangyari, ang taong tumulong sa kanila ay talagang si Tyson. Wala pa ring malay si Keita sa sandaling ito, at ang mukha niya ay mapatla. Hindi nagtagal, may maririnig na ambulansya sa di kalayuan. Habang kapwa sina Drake at Tyson ay karaniwang responsable sa pagtiyak sa kaligtasan ni Gerald, nang siya ay umalis sa Salford County, sinabi ni Gerald na si Drake lamang ang sapat upang protektahan siya. Sa makatuwid, ipinagkatiwala niya kay Tyson ang gawain ng lihim na pagprotekta kay Keita, at ginagawa ni Tyson tulad ng iniutos sa kanya sa medyo matagal na ngayon.
Inilabas ni Gerald ang utos dahil alam na alam niya na maraming mga tao sa paligid niya ang naging biktima ng mga pagtatangka sa pagdukot sa nakaraan, kaya't nag-ingat siya sa kaligtasan ni Keita. Gayunpaman kay Tyson, nagtaka siya kung ano ang maaaring mangyari sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit kadalasan siya ay walang ginagawa habang sumasailalim siya sa partikular na gawain. Hindi ko inaasahan na makita ang mga tao na talagang nagsisikap na ay patong ang kanilang mga daliri sa kanya ngayon sa pamamagitan ng kanyang kagamitan sa pagmamasid. Kahit na siya ay sumugod sa eksena ng mas mabilis hanggat makakaya niya, medyo huli na siya upang maiwasan na masugatan si Keita. Pagkabatid kay Gerald tungkol sa insidente, agad siyang nagtungo sa ospital kung nasaan si Keita. Wala pa rin siyang malay sa pagdating niya, at ramdam ni Gerald ang buong katawan niya na nanginginig na hindi mapigilan sa galit. Si Zara mismo ay umiiyak ng buong oras na ito. Nakipag-ugnay ako kay G. Zarter at sinabi sa kanya na siyasatin ang bagay na ito. Dahil ang pangkat ng mga kalalakihan ay hindi mga lokal, kasalukuyang wala kaming mga pahiwatig sa kung sino pa sila. Well, lahat maliban sa isa. Naniniwala ako na magiging interesado ka upang malaman kung sino ang taong iyon, G. Crawford, sabi ni Drake habang papalapit siya kay Gerald. Pagkatapos ay tinapik niya ang kanyang telepono bago ipinakita kay Gerald ang isang larawan ng taong binuklat ni Zara kanina. Nang makilala ang taong nasa likod ng maskara, laking gulat ni Gerald. Eunice. Bakit siya nandito? Tanong ni Gerald, ang sorpresa nito ay maliwanag sa boses. Kabanata 766. Bagaman ang larawan mismo ay malabo, natitiyak ni Gerald na ang taong nasa loob nito ay si Eunice Long. Kung sa bagay, paano niya hindi makilala ang taong halos na biktimahin niya? Tama na siya. Matapos ang kaunting pagsisiyasat, nalaman namin na siya ay unang dumating sa lalawigan ng Salford ilang araw na ang nakalilipas. Habang naiintindihan ko na mayroon siyang mga dahilan upang maghiganti sa iyo, hindi ko masyadong nakuha kung bakit kanya susundan sa lahat ng paraan dito upang magawa iyon. Sagot ni Drake habang nakasimangot. Ang agarang tugon ni Gerald, gayunpaman, ay suntukin ang pader sa tabi niya. Mahirap. Wala akong pakialam sa kanya o maging sa mga motibo niya. Ang alam ko ay walang sala si Keita sa pangyayaring ito ngunit halos mawalan siya ng buhay dahil sa akin. Drake. Tyson, naniniwala akong hindi pa umalis si Eunice sa lalawigan ng Salford. Kailangan ko kayong pareho upang subaybayan siya at makuha siya para sa akin. Hindi alintana ang mga pamamaraang iyong ginagamit, tiyaking hindi niya iniiwan ang scot-free ng Salford Province. Galit na sabi ni Gerald habang nakatingin sa walang malay na si Keita sa bintana ng pintuan ng ward. Kagad, G. Crawford. Sabay na sabi ng pareho nang agad silang nagtatrabaho. Samantala, sa isang maayos na nakatago na bilya, si Eunice ay frantically pack up ng kanyang mga gamit. Bilisan mo ang pag-impake. Aalis kami gamit ang dalawang magkakahiwalay na ruta. Ha? Kailangan ba nating umalis sa sobrang pagmamadali? Hindi ba dapat muna natin ipagbigay alam kay G. Skyler? Tinanong ang isa sa mga personal na driver ni Eunice. Ano pa ang masasabi? Kung maghintay pa tayo dito marahil ay hindi na tayo makakaalis kahit na nais natin. Bilisan mo at ayusin ang pangkat ng mga kalalakihan na umalis muna. Nag-aalalang sagot ni Eunice. Plano na niya ang insidente ng pagkidnap kasama si Yael mula 3 araw na ang nakalilipas. Dahil si Keita lamang ang tao sa paligid na malapit sa kanya si Gerald, pinlano ni Eunice na gamitin siya bilang pain upang akayin si Gerald sa isang bitag. Kung nawala ang lahat alinsunod sa plano, kayang tuluyan na siyang mapapatay ni Eunice. Handa pa nga siyang isakripisyo ang kanyang mga nasasakupan para masiguro lamang na namatay si Gerald. Dahil palagi siyang kumikilos sa likuran ng mga eksena, tiyak na sigurado siya na wala siyang dapat matakot. Gayunpaman, magkakaiba ang mga bagay ngayon. Naniniwala si Eunice na malalaman ni Gerald ang katotohanan ng napakabilis hanggat gusto niya. Tiyak na ipapadala ni Gerald ang kanyang mga tauhan upang subaybayan siya at sundan siya sa sandaling malaman niya na si Eunice ay kasangkot sa operasyon. Ang kanyang paunang plano upang samantalahin si Yael sa pamamagitan ng pagbibigay ng kasalanan sa kanya sa sandaling pinatay si Gerald ay naging maalalahanin lamang. Natanto ngayon ni Eunice na muli niyang minaliit ang tunay na kakayahan ni Gerald. Hindi nagtagal bago ang lahat na kasangkot sa plano ng pagtakas ay nakapak at handa nang umalis. Ang lahat ay naihanda at nakaayos ayon sa iyong mga tagubilin, G-Long. Nagawa kong makuha ang aking mga kamay sa isang cross-country na sasakyan at sa pamamagitan ng magaspang na pagkalkula, dapat na maging madilim sa oras na gawin namin ito mula sa lalawigan ng Salford. O sige, pagkatapos ay lumabas na tayo. Gayon din, magayos para sa isang susando sa amin sa Mary City. Sabi ni Eunice habang isinuot ang kanyang salaming pang-araw at bitbit ang malita sa sasakyan. Habang nangyayari ito, tila may isang bagay na hindi tama sa lungsod ng lalawigan ng Salford.
Maraming mga tatak na mga mamahaling kotse ang nagmamaneho pataas at pababa ng mga kalye, at tila mayroong hindi bababa sa 500 mga mamahaling kotse sa buong Kalipunan. Ang dagat ng mga mamahaling kotse ay patungo sa buong lungsod na ginawa para sa isang tunay na kamanghamanghang tanawin. O aking Diyos! Ano ang nangyayari sa mundo? Ano ang isang kamanghamanghang eksena tama? Tandang padamdam panipi. Nagtataka ako kung tungkol saan ang kaguluhan. Talunin mo ako. Walang balita tungkol sa kung ano ang kasalukuyang nangyayari sa lahat. Nagtataka ako kung anong uri ng tao ang magkakaroon ng ganitong lakas at pera upang pagmamayari ng napakaraming marangyang kotse. Habang ito ay nakakagulat sa lahat ng mga nasa loob ng lalawigan ng Salford, ang mga naglalakad sa paligid ng lalawigan ay nasa isang mas malaking sorpresa. Malakas na pag-drone ang maririnig sa kalangitan sa sandaling iyon na hinihimok ang mga tao sa labas na tumingin. Holy crap! Tingnan ang lahat ng mga helikopter na iyon. Diyos ko! Ano ang nangyayari sa mundo? Habang ang karamihan sa mga tao ay nabigla sa punto kung saan ang kanilang mga panga ay nakasabit ng malawak, maraming iba pa ang kaagad na nagsimulang kumuha ng mga larawan ng eksena. Sa mahigit 100 mga helikopter na pumapalibot sa kalangitan ng lalawigan, ang kaganapan ay mukhang napakaganda. Ang plano ay upang lubusang hanapin ang parehong lupa at kalangitan sa buong araw hanggang sa malok nila ang kanilang target. Sa pagpapatuloy ng paghahanap, dumating ang gabi. Ang target na pinag-uusapan ay nakarating na sa pangunahing kalsada na kumukonekta sa lalawigan ng Salford sa Mary City noon. Habang tumatakbo ang kotse, umalimpungaw ang malakas na hiningang gabi ng humihip ito sa bintana sa gilid ni Eunice. Kabanata 767. Nasaan tayo ngayon? Tanong ni Eunice, map-outla ang kanyang mukha bilang isang sheet. Hindi rin ako sigurado. Habang nakapagtakas kami mula sa mga tauhan ni Gerald nang mabangga namin sila sa pangunahing kalsada, napalayo kami ng malayo at ito ay baog na lupa sa paligid namin ngayon. Sagot ng driver, nanginginig ang mga paa sa takot. Habang naisip nila kanina na tatakas lang sila, hindi nila inaasahan na maarang sila ng mga tauhan ni Gerald sa labas ng asol sa pangunahing kalsada na patungo sa Mary City. Sa kabutihang palad, ang gabi ay papalapit na noon at dahil ang dalubhasa ay dalubhasa, nagawa niyang kalugon sila. Bagaman matagumpay nilang naiwasan ang mga tauhan ni Gerald sa sandaling ito, nawala din sila ngayon. Bakit kita pa binabayaran noon? Bastard! Sigaw ni Eunice. Malayo na sila sa lungsod at ang dilim ng nakapalibot na lugar ay nagsilbi lamang upang lalong lumungkot si Eunice. Nasa paligid iyon nang maririnig sa malayo ang tunog ng mga makina ng motor, ang malamig na simoy ng gabi ay lalong nagpapadala ng panginginig sa kanilang gulugod. Makalipas ang ilang sandali, makikita ang mga kumikislap na ilaw mula sa salamin sa likuran. Wala silang ideya kung gaano karaming mga kotse ang kasalukuyang nasa likuran nila, ngunit nang makita ni Eunice ang isang kotse na mabilis na nakahabol, agad siyang sumigaw, hakbang muna. Pagkatapos ay kinuha ni Eunice ang kanyang cellphone at nagsimulang tawagan ang kanyang ina. Pauwi ka na ba ngayon? Kaarawan ko bukas kaya tandaan na bumalik sa tamang oras. Ma, mangyaring halika iligtas mo ako. May nagtangkang pigilan ako na pumasok sa Mary City. Ano iyon, anak? Mayroon ka bang masamang signal doon? Hindi kita maririnig. Sagot ng ina ni Eunice. Ma, naririnig mo na ba ako? Sagipin mo ako. Kamusta? Kamusta? Galit na sigaw ni Eunice bago tuluyang napagtanto na wala ng signal ng telepono. Ginoo mahaba, bakit hindi natin ititigil ang sasakyan sa ngayon? Madilim na doon at hindi tayo pamilyar sa kalagayan ng kalsada. Sinabi ng driver na kinilabutan sa buong oras na ito. Alam niya na gaano man nila subukang makatakas, mahuhuli pa rin sila. Ang pagtakas ay simpleng hindi na isang pagpipilian. Siguradong bawal kang tumigil. Kung makukuha sa akin ni Gerald ang oras na ito, tiyak na tatapusin ako para. Patuloy na sumulong. Kailangan nating umalis sa sinabog na kalsada na ito at muling makasama ang ating mga kalalakihan sa lalong madaling panahon. Narinig iyon, tinapakan ng driver ang akselerador ngunit bigla na lang nagsimulang umiling ng malakas ang katawan ng sasakyan. Sa oras na nakuha muli ni Eunice ang kanyang pagpipigil sa pagkabigla, napagtanto niya na ang buong kotse ay tila mabilis na bumababa. Ngayon sa wakas na nauunawaan kung ano ang nangyayari, kapwa nagsisigawan sa kilabot sina Eunice at ang driver. Dahan-dahan ngunit tiyak, ang kanilang mga hiyawan ay naging muffled habang sila ay bumababa ng paulit-ulit hanggang sa tuldok-tuldok. Narinig ang isang nakakasakit na pag-crash, sinundan ng tunog ng isang pagsabog habang ang apoy ay sumabog mula sa kailaliman. Gayunpaman, ilang sandali lamang, nagpatuloy muli ang katahimikan na may paminsan-minsang umuungal na dagandong mula sa apoy sa ibaba. Hindi nagtagal bago humabol ang convoy sa kanila.
Ngayon ay naiilawan ng mga maliwanag na ilaw ng lahat ng mga kotse, maliwanag na si Eunice at ang kanyang driver ay binilisan ng diretso sa isang bangin. Ilang sandali pagkatapos, gabi na ng gabi sa mansyon ng Long pamilya sa Yanken, nang sinabi ng isang magandang babae, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaunting pagkabalisa, Panginoon. Sobrang kinakabahan at natakot si Eunice nang tawagan niya ako kanina. Sa palagay mo ay mabuti lang ang ginagawa niya sa lalawigan ng Salford. Manalo ka. Bakit hindi siya magaling? Pagkatapos ng lahat, ang mga Skylar ay naninirahan din doon. Makakasiguro ka na siguradong mabuti siya. Sagot ng isang nasa katanghaliang lalaki na may malamig na ekspresyon sa mukha. Pero hindi ko na siya makontak pa. Sigurado akong alam mo kung gaano karaming mga tao ang nasaktan si Eunice sa nakaraang 2 taon. Sinabi ng babae, ang kanyang pag-aalala ay sumasalamin sa kanyang tono. O sige, tatawag ako sa mga Skylar mamaya at tanungin sila tungkol sa bagay na ito. Kahit na si Eunice ay talagang napinsala ang maraming tao, palagi itong mga miyembro ng Long pamilya na kailanman ay naglakas loob na gumawa ng aksyon laban sa iba pa. Sino ba ang maglakas loob na ay patong sa amin ng isang daliri? Tagumpay. Habang ang magkakapatid na Crawford ay parehong mayabang ngayon, nakasisiguro silang babayaran ko sila para sa lahat ng nagawa nila sa atin. Pumuso ang lalaki bago kinuha ang kanyang telepono upang tawagan ang mga Skylar. Kabanata 768. Matapos makipag-usap ng kaunti sa telepono, biglang namutla ang mukha ng nasa katanghaliang lalaki. Ganon ba? Malubha akong naguluhan sa iyo, G. Skylar. Magpadala agad ako ng isang tao. Ang lahat ng kulay ay tila inalis mula sa kanyang mukha habang nagmamadali niyang sinabi, ayon sa pamilyang Skylar, na wala si Eunice sa lalawigan ng Salford. Ano ang dapat nating gawin pagkatapos? Tandang padamdam. Sa ngayon, nagpapadala ako ng isang tao roon. Sabihin mo kay Second na magpadala ka agad din ng isang tao doon. Sagot ng lalaki sa isang balisa na boses. Pangalawa, pero siya, una at hindi ako makakaalis. Ang pagpipilian lamang namin ay ang isang miyembro ng pamilya na personal na makitungo sa bagay na ito. Para sa kadahilanang iyon, dapat ay mabuti para sa pangalawa na kumatawan sa pamilya doon. Sasabihin ko kay G. Hobson na sundin din siya. Narinig iyon, simpleng tumanggo lang ang babae. Samantala, sa wakas ay nakarating si Gerald sa bangin sakay ng kanyang helikopter. Malalim ang bangin at ayon sa ulat mula sa kanyang mga nasasakupan, hindi nila halos makahanap ng kumpletong mga piraso ng sasakyan, pabayaan ang 2 pasahero nito. Narinig iyon, mapangiti lang si Gerald na Riley. Ito ay isang halimbawa ng aklat-aralin ng parirala, kahit na ang langit ay nagpapadala ng mga kalamidad sa atin, may pag-asa pa ring makarana sa kanila. Gayunpaman kapag ang isang tao ay nagdadala ng kalamidad sa kanyang sarili, walang makatakas dito. Eunice ay tunay na nagdala ng kanyang sariling pagkamatay sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, nagsimulang magring ang telepono ni Gerald. Si Tyson yun. Alam na ang pag-iingat ng labis na pag-iingat ay hindi makakasakit, inutusan siya ni Gerald na personal na bantayan si Kate mula nang dumating siya sa lalawigan ng Salford. Pagkuha ng tawag, tinanong ni Gerald, ano ito? Nagising na si Miss Smith G. Crawford. Habang naghihirap lamang siya sa isang banayad na pagkakalog siya ay halos mabuti. Gayunpaman, habang nagpatuloy sa pagsasalita ni Tyson, lumalakas ng malambot ang kanyang boses. Anong nangyari? Humihingi ako ng paumanhin, G. Crawford. Habang nakabantay ako kay Miss Smith, 4 na doktor na kumilos na sa kahina-hinalang dumating sa ospital at sinubukang lumapit sa kanya. Ko ay nahinala tungkol sa kanilang totoong intensyon, hindi ko sila pinayagan na magpatuloy kahit saan malapit sa kanya. Bilang isang resulta, silang 4 na agad ang sumalakay sa akin. Hindi ko sila nagawang talunin at ngayon ay dinala si Miss Smith. Paliwanag ni Tyson. Ano? Kahit ikaw nasaktan. Sagot ni Gerald, may balot ng pawis na umikot sa noo niya ngayon. Tatalakayin pa namin ang tungkol sa bagay sa sandaling makarating ako sa ospital. Sa ngayon, magpadala ng ilang mga kalalakihan upang agad na maghanap para sa kanya. Kung may nangyari talaga kay Keita, alam ni Gerald na siguradong mapupuno siya ng pagkakasala at pag-aalboroto. Sa parehong oras, iniisip din ni Gerald na ang paunang gawain ng kanyang ama na subaybayan ang Tia Fenderson ay hindi na simpleng gawain tulad ng una niyang inaasahan. Sa pamamagitan nito, agad na sumugod si Gerald sa ospital. Maswerte na si MS Zara ay lumabas upang makakuha ng ilang konji kanina. Dahil dito, nagawa niyang iwasan ang 4 na tao ng buo. Nagsasalita tungkol sa 4. Ang bawat isa sa kanila ay mukhang pantay na kakaiba at lahat sila ay gumagamit ng mga maikling talam. Batay sa kanilang mga diskarte, tiwala akong masasabi na lahat silang 4 ay nangungunang mga master na nakatanggap ng mahigpit na pagsasanay dati.
Paliwanag ni Tyson, ang kanyang tinig ay napuno ng pagsisisi. Dahil ang katawan ni Tyson ay nababalot ng bendahe, maging si Drake ay may isang tense na ekspresyon sa mukha. Nakita ko. At paano ang mga surveillance camera ng ospital? Tanong ni Gerald habang pabalik-balik siya. Kinuha ko ang mga talaan at pagkatapos kong tingnan ang mga ito sa tabi ng footage mula sa maraming iba pang mga kalye, tila nawala ang kanilang grupo sa isang bundok. Sagot ni Tyson. Narinig iyon sa katinapik ni Gerald ang balikat ni Tyson bago sinabi sa akin ng kapatid ko noon na bihira sa pareho kayong magkaroon ng karapat-dapat o pantay na kalaban. Maaari ko lamang ipalagay na ang 4 na kalalakihan na nagawang saktan ka ay nagtatrabaho para sa isang napakalaki at makapangyarihang pamilya. Nakilala mo ba ang alinman sa 4 na sumalakay? Kahit na mayroon kang kaunting ideya, maaaring ito ang aming susunod na lead upang malaman kung aling pamilya ang kanilang pinagtatrabahuhan. Hindi mo na kailangang tingnan pa ang bagay, Gerald. Sa palagay ko alam ko kung sino ang 4 na kalalakihan at sa palagay ko alam ko din kung sino ang kumidnap kay Keita. Sabi ni Zara na may luha sa mga mata nang tumayo ito. Napapansin kung gaano sigurado ang tunog nito, si Gerald mismo ay biglang napagtanto. Siyempre, ito ang lalawigan ng Salford. Ang Fenderans lamang ang maaaring magawa ito. Hindi pa sumagi sa kanyang isipan mula nang hindi pa inilantad ni Gerald ang kanyang sarili, o hindi pa rin siya laban sa pamilya. Ang katotohanan na palaging itinatago ng mga Fenderen ang ganoong mababang profile na ginagawang mas mahirap pag-isipan, at pagkatapos, isaalang-alang na sila ang may kasalanan sa mga ganitong sitwasyon. Gayunpaman, mas tiningnan niya ito, mas sigurado siyang ang Fendersons ay tiyak na ang nasa likod ng lahat ng ito. Kung tama ang hula ko, kung gayon ang 4 sa kanila ay dapat na personal na tanod ng aking ama. Natagpuan na siguro ako ng tatay ko. Sabi ni Zara. Kabanata 769. Si Zara ay ang pinaka-promising anak na babae ni Lord Fenderson at siya rin ang pangalawang kilalang tao sa loob ng pamilyang Fenderson. Sa katunayan, mas mahalaga pa ang posisyon niya kumpara sa ama ni Jasmine. Ang pagkakaalam na nag-iisa ay nagpinta ng isang malinaw na larawan kung gaano nakakatawa at matalino si Zara bilang isang tao. Naidaragdag iyon sa kanyang nakahihigit na intuition, sigurado si Zara na ang kanyang ama ang siyang kumidnap kay Keita, kahit na wala siyang ideya kung paano niya ito nahanap. Alam na alam ko ang Fendersons, Gerald. Habang maraming mga komplikadong panloob na bagay ang nangyayari sa loob ng pamilya, kung ang aking ama ang siyang kumidnap kay Keita, makakasiguro ako na hindi niya pahihirapan ang mga bagay para sa kanya. Ang problema, hindi ko masabi ang pareho tungkol sa natitirang mga miyembro ng pamilya Fenderson, hahaha. Pa rin. Upang isipin na ang lahat ng ito ay nagmula sa akma na itinapon ko sa kanya maraming taon na ang nakalilipas. Kahit na sigurado akong pinagsisisihan niya ito, malinaw na hindi nagbago ang init ng ulo niya. Totoo bang inaasahan pa niya akong sumulong at humingi ng tawad sa kanya? Paliwanag ni Zara, isang mapait na ngiti sa labi. Ano ang dapat nating gawin ngayon, Tia Fenderson? Hindi ko maiwasang makaramdam ng pag-aalala ngayon na alam kong kasama nila si Keita. Sagot ni Gerald habang umiling. Kung tutuusin, si Keita ay kanyang pinsan na biolohikal. Siya ay isang Crawford kasing dami niya. Ano pa siya ang nagdala sa kanya ni Keita dito? Ngayon na nakakaranas siya ng napakaraming mga kasawian dahil sa kanya, paano niya ito pababayaan na mag-isa? Sa palagay namin dapat kaming pumasok sa kanilang mansyon upang iligtas ang pangalawang binibini, si G. Crawford. Sabay na sabi ni na Drake at Tyson. Negatibo. Alam kong kapwa kayo malakas ngunit sa lahat ng nararapat na paggalang pareho kayong hindi magagawang ibagsak ang 4 na mga sakop ng aking ama. Upang linawin ang mga usapin, ang background ng pamilya Fenderson ay dating maihahambing sa Crawfords. Walang simpleng paraan na ang ilan sa atin ay maaaring makapasok ayon sa gusto natin. Sagot ni Zara. Narinig iyon, ang parehong mga lalaki ay binaba ang kanilang ulo sa hiya. Kung gayon, pabayaan na lamang ba nating mag-isa ang pangalawang dalaga? Hindi ba natin siya sinagip? Tanong ni Tyson. Siyempre hindi. Habang ngayon ay hindi tamang oras, tiyak na may mga pagkakataon na mai-save namin siya. Para sa isa, magiging kaarawan ng aking ama sa loob ng 3 araw. Alinsunod sa tradisyon ng pamilya Fenderson, isang malaking kainan sa kaarawan ay gaganapin pagkatapos. Sa araw na iyon, ang mga mayayaman at maimpluwensyang negosyante, pati na rin mga malalapit na kaibigan ng pamilya, ay aanyayahan na lumahok. Iyon ang magiging pinakamahusay na sandali upang mai-save ang Keita. Paano ka lang, Zara? Kaya kung ano ang iminungkahi mo ay lumusot kami sa piging ng kaarawan ng pamilya Fenderson at lumikha ng ilang kaguluhan upang payagan kaming iligtas si Keita na hindi napansin. Sakto. Mangangailangan ang pamilya ng maraming lakas tao upang maisagawa ang maraming mga gawaing kinakailangan upang mapanatiling maayos ang pagdiriwang ng kaarawan.
Siyempre, upang manatiling lihim karaniwang pipiliin nilang kumuha ng mga chef at tauhan mula sa alinman sa hilagang rehiyon o kahit mula sa ibang bansa. Ang oportunidad ay hindi maaaring maging mas perpekto para sa amin upang maisave siya. Nakarehistro ang lahat ng perpektong iyon pagkatapos ay tumango si Gerald bilang pagsang-ayon. Pagdating ng oras dadalhin niya sina Drake, Tyson, at ilang iba pang mga master sa mansyon kasama niya. Tiyak na kailangan niyang magayos para sa ilang mga tao na maghintay sa labas pati na rin ang isang plano na maaaring mangyari. Kahit na tiyak na hindi siya umaasa na malampasan ang Fenderson sa loob ng kanilang sariling mansyon, ang paglikha ng gulo ay magiging mas madali. Kapag nangyari iyon, may iligtas nila si Keita at iwanan ang mansyon, sana ay hindi ito napansin. Paano tayo makakapasok sa tabi ng mga tinanggap na tauhan? Tanong ni Drake. Kaya, dahil ang proseso ng pag-screen sa pamamagitan ng mga dayuhan ay napakahigpit, malamang na ituon nila ang pagtuon sa pangangalap ng mga tauhan mula sa Mary City. Kailangan naming magtungo doon sa lalong madaling panahon at kapag nandyan na kami, mayroon akong sariling mga paraan ng pagtulong sa iyo na makapasok. Pinag-uusapan kung saan, mayroon din akong ilang mga confidential na pinagkakatiwalaan ko sa mga Fenderen. Tatanungin ko lang sila tungkol sa tukoy na kinaroroonan ni Keita. Sagot ni Zara. Si Zara ay matapat na nakaramdam ng labis na pagkabalisa. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pag-aalala tungkol kay Keita. Pagkatapos ng lahat sa sandaling ang sinuman ay nahulog sa kailalimang hukay ng pamilya Fenderson, hindi madali na gawa upang mailabas sila muli. Ang pag-unawa sa iyon ay nagparamdam lamang sa kanya na lalong nag-alala. Gayunpaman, nagawa pa ring magkaroon ng isang malinaw na ulo si Zara dahil mayroon siyang maraming taong karanasan sa pagharap sa kanila. Samantala, maraming mga doktor ang lumabas mula sa isang lihim na pasilyo sa mansyon ng pamilya Fenderson. Lord Fenderson, tumanggi lang si Miss Smith na kumuha ng anumang paggamot sa medisina. Hindi lang iyon, wala rin siyang kinakain. Sinubukan naming akitin ang lahat sa kanya ngunit tumanggi lang siya na makinig. Magalang na sinabi ng isa sa mga doktor. Nang marinig iyon, ipinakita ng kunot ng mukha ni Bryson ang kanyang pagkabalisa. Nag-aabot na siya ng 80 sa taong ito. Kabanata 770. Ang batang babae na ito. Siya ay matigas ang ulo tulad ng kanyang ina. Hindi pa ba natagpuan ni Jasmine si Zinnia? Yung personal maid ni Zereus. Subukan siyang akitin si Keita. Gayon din, walang dapat pahintulutan na malaman ang tungkol sa Keita na narito, kahit na si Jasmine. Kung makalabas ang salita, sisiguraduhin kong pahihirapan ang bawat isa sa iyo ng mabagal na kamatayan. Umalis ka na. Narinig iyon, nanginginig ang mga doktor sa takot bago mabilis na umalis. Nang wala na sila, dahan-daang tumayo si Bryson na may hawak na tungkod sa kamay bago nakatingin ng blanko sa dingding. Habang maraming bagay ang nasa isipan niya, ang alaala na pinakatanyag ay ang panahon ng maputol niya ang publiko sa mga relasyon sa kanyang minamahal na anak na babae, si Zara. Tinabol niya siya palabas ng pamilyang Fendersons at kahit na siya ay naging sobrang mahigpit pagdating sa pagpapatupad ng mga alituntunin ng pamilya, pinagsisisihan niya ang kanyang mga aksyon kaagad sa pag-alis niya. Sinubukan niya ang bawat posibleng paraan upang hanapin si Zara. Hindi ito isang kinakailangan para sa kanya na bumalik sa kanyang tabi, ngunit nais lang niyang malaman kung buhay pa ang kanyang mahal na anak na babae, at kung siya ay, nais niyang malaman din kung gaano siya mabuhay ng mag-isa. Iyon lamang ay magiging sapat upang masiyahan siya. Gayunpaman, kahit lumipas ang maraming taon, wala siyang narinig na balita tungkol kay Zara. Bilang isang tao na patuloy na nag-aalaga ng mabuti sa kanyang katawan, si Bryson na 38 araw sa 3 araw ay dapat na mapanatili sa teoretikal na isang mas maliliit na hitsura. Sa halip na iyon, gayunpaman, mukhang mas matanda pa siya kaysa sa isang ordinaryong taong may parehong edad na kailangan pa ring magsikap araw-araw. Kinilala lamang ni Bryson na ito ang kanyang parusa. Habang naisip niya sa una na hindi na niya makikita siya muli, kahit na sa kanyang kinaroroonan ng kamatayan, tila nagkaroon ng banal na hustisya pagkatapos ng lahat. Nagsimula ang lahat nang binigyan siya ni Noe ng isang tawag sa labas ng asol, na iniulat na natagpuan niya ang isang tao na eksaktong kamukha ni Zara. Dahil ang pamilyang Fenderson ay may kakayahang, nang matanggap ang balita, si Zara at maging ang kinaroroonan ng kanyang apong babae ay madaling natukoy. Panipi tuldok. Alam kong galit ka sa akin, Zara. Ngunit magiging kaarawan ko sa loob ng 3 araw. Tuldok. Inaasahan ko na bumalik ka upang makita ako, ungol ni Bryson sa sarili nang maramdaman ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Habang nangyayari ito, isang dalaga ang pumasok sa isang silid na may hawak na isang kahon sa kanyang mga kamay. Sa loob, isang batang babae ang nakaupo sa kama, umiiyak. Sa oras na makita siya ng dalaga, nagsimulang manginig ang kanyang katawan at kalaunan, nahulog sa lupa ang kahon na hawak niya. Paano kayo pareho magkamukha? Sigaw ng maid na excited.
Kamukha mo talaga ang panganay na ginang noon. Idinagdag ang kasambahay habang naalala niya ang mga oras na nasa tabi pa siya ng panganay na babae maraming taon na ang nakalilipas. Siyempre, ang umiiyak na batang babae na pinag-uusapan ay walang iba kundi si Keita. Nang makita na ang dalaga mismo ay umiiyak na ngayon, tinanong ni Keita sa isang banayad at banayad na tinig. Tuldok-tuldok, ikaw ay, Miss Keita, ang pangalan ko ay Zinnia. Dati ako ang panganay na ginang, si Miss Zara, personal na katulong. Sagot ni Zinnia habang umiiyak. Zara Fenderson, ina ko siya. Sagot ni Keita habang lalo siyang nasasabik matapos marinig ang mga sinabi ni Zinnia. Tumango si Zinnia habang sinabi sa pagitan ng luha, Miss Keita, kamukha mo talaga siya. At oo siya. Nasaan siya ngayon, Tia Zinnia? Tanong ni Keita, ngayon ay umiiyak ng mas malakas kaysa dati. Hindi mag-alala, Miss Keita. Habang maraming sasaklawin at magtatagal para maipaliwanag ko ang lahat ng mga komplikadong bagay na nangyari, maaari kang makatiyak na palaging iniisip ka ng iyong ina. Ang ikliit nito ay hindi pa rin alam ng iyong lolo kung nasaan siya. Kapag may pagkakataon, tutulungan kitang iwanan ang lugar na ito upang kayo ay muling makapiling sa iyong ina. Sagot ni Zinnia habang hinahaplos ang buhok ni Keita ng may pagmamahal, isang namimagating ekspresyon sa kanyang mukha. Bakit hindi mo ako pinapasok? Tumayo ka ng tama kaagad. Sigaw ng isang boses mula sa likuran ng pinto sa oras na iyon. Kabanata 771. Pangatlong binibini, bawal ka talaga pumasok. Ang utos ay partikular na ibinigay ng matandang Panginoon. Sinabi ng isang tanod pilit na pinipilit na pigilan ang isang batang babae na mukhang nasa 20 mula sa pagpasok. Kaya ang galing lang nun. Sinasabi mo ba sa akin na mayroon na ngayong lugar sa loob ng mansion ng Fenderson kung saan ako, si Quincy Fenderson, ay hindi maaaring pumasok? Parehas na ayaw sa akin ng aking nakatatandang kapatid na babae at pangalawang kapatid. Sinasabi mo bang ayaw din sa akin ni Lolo? Mas pinipigilan mo akong pumasok, mas gusto kong pumasok at tingnan ang sarili ko. Lumayo ka na. Sigaw ni Quincy sabay tulak sa bodyguard at sumugod sa loob. Ang loob ng silid ay mukhang labis na marangyang at mga anti-gang kasangkapan sa bahay, tila sa estilo noong 1960 ng mga aristocrat ng Europa ay inilagay sa bawat sulok. Bukod sa silid ng kanyang lolo, ito lamang ang iba pang silid na ito ay maluho sa buong mansyon. Tuwing wala siyang mas mahusay na gawin, madalas na pumunta si Quincy sa silid na ito upang tumingin sa paligid. Tulad ng karamihan sa iba pang mga Fenderen, madalas na pinangarap ni Quincy na lumipat sa partikular na silid na ito. Pagkatapos ng lahat, narinig niya na ang silid na ito ay doon tumutuluyan ang kanyang tiyahin. Dahil si Quincy ay nakakaramdam na ng lubos na pag-iisa sa loob ng pamilya, ang kanyang masamang kalagayan ay agad na nag-trigger nang malaman niya na may ibang tao na ngayon na nakatira doon. Nais niyang makita para sa kanyang sarili kung sino ang nakakuha ng akses sa pamumuhay sa silid, subalit ang kanyang pahintulot na pumasok ay tinanggihan. Lahat ng iyon ay humantong sa kasalukuyang eksena. Nang makita siyang sumabog ng walang babala, kapwa nag-alala sina Keita at Zinnia. Hindi inaasahan ni Zinnia na may isang tao na makakausap sa kanila tulad nito. Ikaw, sino ka? Mukha kang pamilyar. Sabi ni Quincy, pakiramdam na bahagyang nagulat ang kanyang sarili nang makita niya si Keita. Ang pangalan ko ay Keita Smith. Keita, hindi pa kita nakikita dati kasama ng ibang mga Fenderen, hindi ba? Tanong ni Quincy habang iniskan ang dalaga mula ulo hanggang paa. Sa wakas gumaling mula sa kanyang pagkabigla, tinanong ni Zinnia, ikaw ang pangatlong binibining, tama? Ang matandang Panginoon ay ang nag-utos kay Miss Keita na manatili dito sandali upang magpahinga at magpagaling mula sa kanyang mga pinsala. Tuldok-tuldok, manalo ka, alam na alam ko yan. Bagaman hindi ako sigurado kung bakit nais niyang manatili ka sa partikular na silid na ito, sigurado akong mayroon siyang mga dahilan. Hindi alintana, kakailanganin kong umalis ka sandali. Nais kong sabihin kay Miss Keita ng isang bagay ng pribado. Utos ni Quincy. Narinig yun saka tumingin si Zinnia kay Keita. Bilang gantimpala, simpleng tumango lamang si Keita ng bahagya, sinenyasan si Zinnia na lumabas ng silid. Nang nasa labas na si Zinnia, sinara agad ni Quincy ang pinto sa likuran niya. Pagkatapos ay binalikan niya ulit si Keita bago masayang sinabi, kailangan ko ng tulong sa isang bagay. Maaari mo bang ipahiram sa akin ang silid na ito sa isang gabi? Maaari kang manatili sa aking silid pansamantala. Paano naman deal? Ang dahilan kung bakit gusto niyang matulog sa silid na ito ay halata. Gayunman si Keita ay ganap na hindi nabantayan ng tanong. Ni hindi niya alam kung paano mag-reply. Sa lahat ng pagiging matapat, inaabangan lang niya ang pagdating ni Gerald upang iligtas pareho siya at Zinnia upang sa wakas ay muling makasama niya ang kanyang pamilya.
Dahil wala talaga siyang oras o lakas upang sayangin ang mga tao dito kasama ang anuman sa kanilang mga usapin, nanatili lamang siyang tahimik. Ano ang ibig sabihin ng katahimikan na iyon? Hindi ba tayo makapagpalit ng mga silid para sa isang gabi? Huling tanong ni Quincy, ang mga kamay nito ngayon ay nasa baywang na. Bago siya magtanong sa ikatlong pagkakataon, ang tanod mula kanina ay biglang pumasok sa silid bago sinabi sa isang malamig na tinig, pangatlong binibini, nais ni Lord Fenderson na makipagsalita sa iyo. Ikaw, sagot ni Quincy nang bailing tumingin sa bodyguard. Ilang sandali pa tumayo si Quincy sa harapan ng bodyguard at hinampas siya ng husto sa mukha. How dare you rat me out? Hintayin mo lang at tingnan kung paano ako makitungo sa iyo. Sinabi ni Quincy habang pinandilatan niya si Keita ng pangwakas na oras bago nagmamadaling umalis, galit na galit. Ano ang nangyayari sa iyo sa pagkakataong ito, Quincy? Tinanong kapwa sina Jasmine at Mindy na nagkataong tumawid sa kanya. Gayunpaman simpleng hindi sila pinansin ni Quincy, kumihimas sa paglalakad sa kanila. Sa sandaling napagtanto ni Jasmine na si Quincy ay nagmula sa direksyon kung nasaan ang silid ng kanyang tiyahin, si Jasmine ay nagtungo sa bodyguard mula kanina at casual na nagtanong, mayroon bang tao sa silid ng tiyahin? Sa totoo lang meron, panganay na binibini. Sino ito? Humihingi ako ng paumanhin, ngunit pinagbawalan ako ng Panginoon Fenderson na sabihin sa sinuman ang tungkol sa bagay na iyon. Inaasahan kong hindi mo na ako tatanungin pa tungkol sa taong mananatili sa loob. Sagot ng bodyguard. Huminga ng malalim pagkatapos ay nakasimangot si Jasmine habang sumilip sa silid kung saan doon tinutuluyan ang kanyang tiyahin. Napansin niya na ang kanyang lolo ay may sinusubukang itago sa kanya sa mga nakaraang araw. Ano pa, ang kanyang pagsisikap sa pag-iimbestiga sa kanyang tiyahin ay umabot lamang sa kalahating punto nang inutusan siya ng kanyang lolo na itigil na ang pagsisiyasat. Kabanata 772. Kahit na mula noong bata pa siya palaging kinamumuhian ni Jasmine ang pagkakaroon ng mababaw na kaalaman, anuman ang paksa. Dahil dito, binalak niya muna na pumasok sa silid ng kanyang tiyahin upang subukang maghanap ng mga bagong lead kasama si Mindy. Ang pagkabunggo niya kay Quincy ay walang aksidente lamang. Ngayon alam na ang isang tao ay lumipat sa silid na iyon, ang kanyang pag-uusisa ay nabuo. Sino ang maaaring may sapat na karapat-dapat na payagan na manatili doon? Bakit hindi tayo lumusot at tumingin sa loob ng silid, Jasmine? Iminungkahi ni Mindy, na ngayon ay lalong nagiging mausisa rin. Huwag kang magmamadali. Sa ngayon, dapat muna tayong umalis. Malapit na itong bangkot ng kaarawan ni Lolo at ayokong magalit sa kanya sa ganitong oras. Sagot ni Jasmine habang nagsisimulang maglakad palayo. Kahit na sinabi niya iyon, sa totoo lang siya ay mas nakaka-curious pa kaysa kay Mindy. Makalipas ang 2 araw, nakuha mo ba ang lahat ng mga material na sinabi ko sa iyo? Mangyaring i-double check muli sa ibang pagkakataon. Hindi namin kayang magkaroon ng anuman sa mga materyales na wala dahil gagamitin namin ang mga ito upang palamutihan at iset up ang venue mamaya ngayong gabi. Kung naantala ang kaganapan bukas dahil sa atin, magbabayad kami ng labis. Sinabi ng isang ginang na 30 taon sa isang medyo binata. Gagawin, Miss Little. Sagot agad ng binata. Speaking of which, ang pangkat ng mga chef mula sa North Bay ay magluluto din ng hapunan. Talagang mahirap ang paglilingkod sa pangkat ng mga kilalang tao. Naglalaro pa rin sila ng mga card upang maipasa ang oras kahit sa oras na ito. Isa-isang ihatid sa kanila ang hapunan. Hindi issue. Ang binata na pinag-uusapan ay walang iba kundi si Gerald. Tuntunin talaga ni Tia Fenderson ang kanyang dating titulo. Talagang may koneksyon siya sa Anman, mga 2 araw na ang nakalilipas ng siya, si Drake, Tyson, at ang ilan pa ay napunta sa koponan na ito na may halos walang gulo. Tulad ng dati sa taunang pagdiriwang ng kaarawan ng Fenderson, mag-aanyaya ang mga Fenderen ng mga sikat na lokal na chef pati na rin mga babaeng kilalang tao mula sa buong bansa upang makisalo sa piging. Naturally, kailangan ding magkaroon ng isang courtesy team. Dahil sa isang mayamang pamilya, pinayagan ng kaganapan ng mga Fenderen na ipakita ang kanilang halos walang kapantay na kayamanan at karangyon. Ang napakalawak na bilang ng mga tao sa koponan ni Gerald ay isa pang paraan ng pagpapakita nito. Hindi nagtagal bago sinabihan si Miss Little na tapos na ang hapunan. Kaugnay nito, inatasan si Gerald na ihain ang mga pagkain sa isang pangkat ng mga kilalang tao. Mayroong 8 babaeng kilalang tao sa loob ng pangkat na magkahiwalay na nakaupo sa 2 mesa habang naglalaro sila ng baraha. Marami sa kanila ang nakita ni Gerald sa telebisyon. Naghahain ng hapunan. Anunsyo ni Gerald. Well, hello there pretty boy. Lumapit ka rito at hayaan mong hawakan kita. Hahaha. Dapat ay labis kang nasisiyahan na mag-isip ng diretso pagkatapos manalo ng ganoon karami. Subukang huwag takutin ang binata. Biro ng isa pang tanyag na tao. Ngayon bakit mangyayari iyon?
Hindi naman sa pagsasamantalahan ko siya o ano paman. Hahaha. Pagdating sa paglalaro ng mga baraha, ang mga nanalong natural na makakaramdam ng kaligayahan samantalang ang mga nawawala ng pagtatapos ay syempre, may posibilidad na maging mas naiinip at mabaigo. Hindi pinapansin ang kanilang panliligalig, simpleng paghahain lamang ni Gerald ng isa sa mga awit doon. Gayunpaman, maliwanag na hindi niya talaga siya pinapansin mula nang huli niyang aksidente na itulak ang kanyang sariling hapunan sa sahig. Bilang isang resulta, isang maliit na bahagi ng mad ulosh na pagkain ang splattered sa kanyang guya. What the how the hell do you even do your job? Sigaw ng mga awit habang nakatingin kay Gerald. Narinig iyon, sinubukan talaga ni Gerald na pigilan ang sarili mula sa pagsampal sa kanya. Ito ay isang makatuwirang reaksyon na ibinigay kung gaano kakilakilabot ang ugali ng mga awit. Gayunpaman, pinigilan niya ang paggawa nito. Pagkatapos ng lahat, ito ay bahagi ng isang mas malaking plano. Nakahawak lang si Gerald sa galit niya sa katahimikan habang hinahain niya ang natitirang hapunan bago magtungo sa susunod na silid. O sige, ilagay mo lang doon para sa atin. Salamat. Sinabi ng isa sa dalawang batang babae sa silid. Pareho sa kanila na mukhang nasa edad na katulad ni Gerald ay kawani ng kagandahang loob para sa pangkat ng mga kilalang tao sa ibang silid at tila abala sila sa pagsubok na tanggalin ang kanilang pampaganda. Habang sinabihan si Gerald na iwanan ang kanilang hapunan doon, natapos niya ang pagtitig sa isa sa mga batang babae ng medyo matagal bago niya napagtanto kung sino siya. Damn ito! Ano ang mga posibilidad na makilala ka rito? Napaisip si Gerald sa kanyang sarili, nagulat. Kabanata 773. Ang pinag-uusapan ay si Alice. Ang tagal na nitong hindi niya nakilala. Matapos ang lahat ng nangyari, narinig ni Gerald na si Alice ay nagpunta sa North Bay. Dahil siya ay mula sa kagawaran ng broadcasting at hosting, natural lamang sa kanya na dalhin doon ang kanyang internship. Gayunpaman, tunay na hindi niya inaasahan na mabangga siya rito. Sa pagsasalita ng alin, maaari mo bang linisin ang mga bagay sa sahig habang naroroon ka? Salamat. Sabi ng ibang babae na hindi man lang nag-abalang lumingon upang tumingin sa kanya. Gagawin. Ginawa na ni Zara ang lahat ng mga pag-aayos para sa ilang kadahilanan, ang parehong Drake at Tyson ay naiwang walang ginagawa samantalang si Gerald ay itinalaga bilang papel ng isang handyman na kailangang gumawa ng lahat ng mga kakaibang gawain. Simple lang ba ang kanyang kapalaran na magpatakbo ng mga gawain? Hindi alintana, hindi masyadong mahalaga kay Gerald dahil nasanay na rin siya. Isaalang-alang ito upang maging isang maliit na bakasyon mula sa lahat ng iyong mga problema at pagkabigo, Alice. Pagkatapos ng lahat, sa wakas nagawa mong iwanan ang Mayberry, ang lugar kung saan naranasan mo ang napakaraming nakakainis na alaala, at nagsimula muli sa North Bay. Gayunpaman, sino ang maaaring asahan na mangyari ang isang bagay na tulad nito? Lahat dapat ay tapat na pagmamayari mo. Kung napunta lamang sa ganoong bagay, kung gayon masisiyahan din tayo sa mga benepisyo. Sabi ng ibang babae habang patuloy sa pagtanggal ng makeup nila. Sa pagsilip sa kanila, naramdaman ni Gerald na ang karaniwang ugali ng karamihan sa mga batang babae ay ang katunayan na may lalapat nila ang kanilang pampaganda sa araw at aalisin sila sa gabi. Huwag mo nang pag-usapan ito, Hillary. Habang maaaring magmukha akong maayos sa ibabaw, napupuno pa rin ako ng mga panghihinayang sa aking puso. Mahirap na huwag makaramdam ng pagsisisi dahil sa simula pa lang medyo maganda ang impression ko sa kanya. Hindi lang niya tinatrato ng maayos ang iba, mukhang disente rin siya, upang masabi lang. Gayunpaman, talagang mahirap siya. Hindi ako masyadong sigurado kung kailan ito o kahit na bakit, ngunit sa huli, nagsimula na lang akong mapot sa kanya. Noon, tumigil na sa pagtanggal si Alice ng kanyang makeup. Nakahiga ang ulo niya sa makeup table habang nakasusulat siya sa kamay gamit ang lapis ng kilay. Nararamdaman mo ba minsan nakakaiba talaga ang damdamin ng mga batang babae, Hillary? Hindi tulad na nagsimula lang akong magbago at magustuhan siya sa sandaling siya ay yumaman. Paano ko ba ito ipinapaliwanag? Kaya para sa mga nagsimula ang lahat ng nagsimula siyang gumawa ng kaunting mabuti. Hindi sa anumang paraan siya ay isang mayaman pa sa panahong iyon. Gayunpaman, tiyak na hindi na siya ganon kahirap at alam ko ito dahil hindi na niya ginugutom tulad ng dati. Nasa paligid na iyon nang dahan-dahan kong subukang tanggapin siyang muli. Nais kong maging kaibigan siya. Alam mo, nakatayo siya sa harap ng pintuan ng koridor na may dalang isang palumpo ng bulaklak sa araw na iyon. Kagagaling lang namin ng mga kasama ko sa klase pagkatapos ng klase sa oras na iyon at hindi mo maisip kung gaano ako gumalaw noon. Ito ang dahilan kung bakit ako pumayag na makasama siya. Naisip ko na sa wakas ay makakarelasyon ako ng maayos. Hindi ko alam na lahat pala ito ay isang trick lang. Hahaha, hindi ko talaga maiwasang magtaka kung bakit mahirap para sa akin na magsimula ng maayos na relasyon.
Tuldok-tuldok. Galit na galit ako sa oras na alam mo. Naiisip ko rin na pumatay sa kanya dahil sa paglalaro ng aking damdaming ganyan. Sabi ni Alice nang magsimulang tumulo ang luha niya. Nang makita iyon, tumigil ang pag-alis ng ibang batang babae ng kanyang pampaganda, sa halip ay pinili nitong tapikin ng marahan ang balikat ni Alice. Sa gayon, tayong mga batang babae ay laging nakalaan upang malinlang na mga lalaki na tulad niya. Hindi lang namin ito mapipigilan, lalo na kung ang mga nahuhulog natin ay kasing yaman niya. Kahit nahulaan ko na ginawa lang niya iyon upang makapaghiganti sa iyo. Tuldok-tuldok. Maghiganti. Bakit niya kailangan gawin iyon? Dahil ba sa pagmumura ko sa kanya dati? Dahil ba sa tumanggi akong lumabas kasama ang isang tulad niya? Hayaan mo akong magtanong sa iyo, Hillary. Sinong batang babae sa planeta ang ayaw sa kanyang kapareha na magkaroon ng kahit kaunting pera? At hindi ko sinasabing ang kasosyo ay kailangang mayaman din. Sinasabi ko na kailangan lang niya magkaroon ng sapat na pera upang maibigay siya ng pagkain at pangunahing ginhawa. Pagkatapos ng lahat, natural lamang na ang isang batang babae ay makaramdam ng mas siguradong alam na ang kanilang kapareha ay may matatag na kita. Hindi ako gaanong materialistiko, ngunit ang pera ay kinakailangan sa buhay at hindi ko lang kayang baliwalain ang realidad niyan. Hindi ko pinagsisihan ang paghamak at pagtingin sa kanya ng mas mababa sa simula. Totoong hindi siya nakakagulat noong panahong iyon. Sabi ni Alice sa pagitan ng paghikbi. Paumanhin na sumabog ang iyong bula, Alice, ngunit ang iyong pag-asang makipagbalikan sa kanya ay masyadong manipis. Kung sa bagay, parang napakadeboto niya sa batang babae na si Mila Smith. Napalampas mo talaga ang oportunidad na ito upang makapasok sa pamilya Crawford at makukuha ko kung bakit nagagalit ka dahil doon. Sagot ng dalaga habang sinusubukan niyang pakalmayan siya. Gusto ko pa ring magtrabaho ng husto at subukan ang aking makakaya. Kung hindi ko subukan, talagang magkakaroon ng zero na pagkakataon na mangyari ito. Tuldok-tuldok. Ang mas pinag-uusapan ko tungkol dito ay mas nababahala ako at nabigo ako, nararamdaman ko tulad ng pag-inom, Hillary, nag-aalaga na sumali sa akin sa pag-inom. Isang pagkakataon lang, gusto ko ring uminom. Gamitin natin ito bilang ating pagkakataon upang ipagdiwang ang ating maagang pag-alis mula sa ating damp na kabataan. Maaari mo ba kaming dalhin ng ilang bote ng pulang alak, kapatid? Salamat, sabi ni Hillary habang nakatingin kay Gerald. Manam. Pulong ni Gerald habang tumango bilang pagsang-ayon bago lumabas ng silid. Ni hindi man lang siya naglakas loob na magsalita. Sa simula, nalaman ni Gerald na medyo nakaka-interes ang kwento ni Alice, iniisip na nagsimula na siya ng isang bagong relasyon. Nagulat siya habang lumalayo ang kwento niya, mas napagtanto niya na pinag-uusapan niya ito. Narinig ang mga bagay sa kanyang pananaw, hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng kaunting pagkakasala ngayon. Kung tutuusin, nararanasan lamang niya ang lahat ng ito ngayon dahil hindi niya pa naulilinaw kaagad ang sitwasyon sa kanya noon. Ito ay, sa isang paraan, ang kanyang kasalanan sa sanhi upang hindi maintindihan ni Alice na siya ang sinusubukan niyang ituloy noon. Bilang isang resulta, siya ay nasaktan ng husto sa sandaling sinabi niya sa kanya ang totoo lamang matapos silang dalawa ay naging mag-asawa. Kabanata 774. Sa isang batang babae na may napakalaking kakuhan tulad ni Alice na walang alinlangan na naging isang malaking dagok sa kanya. Hindi lamang baliwalain ni Gerald ang katotohanan na siya talaga ang may kasalanan sa oras na iyon. Umiling saka siya lumabas upang kunin ang 2 bote ng red wine na hiniling nila. Nagulat siya nang pareho silang kumuha ng maiinom at nagsimulang magbaba ng alak, sinabi ni Hillary kay Gerald na tulungan silang magbalot din ng kanilang malita. Ito ay tulad ng kung siya ay personal na nagtrabaho para sa kanila o iba pa. Sa kabutihang palad, may iba pang mga bagay na nasa isip si Alice kaya hindi talaga siya nakatuon ang mga mata sa kanya. Sa oras na tapos na niya ang pag-iimpake ng lahat para sa kanila, ang parehong mga bote ng pulang alak ay wala na ngayong. Kahit na malinaw na napakaliit ni Alice sa puntong ito, pinilit pa rin niya na magkaroon ng mas maraming alak. Walang pagpipilian si Gerald kundi ang makinig sa kanyang mga order. Tulad ng sa wakas ay handa na si Gerald na umalis, subalit, nagsimulang magretiro ulit si Alice bago dumapa sa sahig. Malinaw na siya ay labis na nakainom, napakabilis. Si Hillary mismo ay nagretiro na para sa gabi sa pagtatapos ng pangalawang bote, at ngayon ay nakahiga sa kanyang kama, walang malay. Uminom ka. Gusto ko pa ring uminom. Sabi ni Alice sa pagitan ng paghikbi. Kahit na talagang gusto niyang umalis na lang, simpleng hindi na kaya ni Gerald na makita si Alice sa ganoong estado. Habang siya ay lumalakad papunta sa kanya, tiniyak niya sa sarili na pinahiram lamang niya ito ng isang tumutulong sa labas ng pagkakasala, at hindi dahil sa pagmamahal. Pagkatapos ng lahat, si Alice ay sana ay nakatira sa isang masayang buhay ngayon kung hindi dahil sa akin.
Habang inaakbayan siya, sinabi ni Gerald, "Oh sige, sapat na ang pag-inom para sa gabing ito." Tuldok-tuldok. Mayroon pa ring gawain na dapat gawin bukas kaya't magpahinga ka ng maaga. Sa sandaling nakahiga na siya sa kanyang kama, papauleran na sana siya nito nang biglang hawakan ni Alice ang pulso niya. Gerald. Ikaw ba talaga iyan? Tanong ni Alice, ang mata niya ay malabo at puno ng luha habang nakatingin sa kanya. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Natatakot akong nagkamali ka ng tao. Sagot ni Gerald habang sinusubukan niya agad na pigil ang mga daliri nito. Sa wakas handa ka na akong makita ulit. Marami akong mga bagay na sasabihin sa iyo. Huwag ka pa umalis. Mangyaring pakinggan mo ako. Dagdag ni Alice, nakakagulat na mahigpit ang kapit niya para sa isang lasing. Hindi alam ni Gerald kung siya ay simpleng nagsasalita ng kalokohan sa puntong ito. Ako, alam kong imposible para sa ating dalawa na muling magkasama, magtiwala ka sa akin na sinubukan ko ang lahat na maiisip kong kalimutan ka. Tuldok-tuldok. Sinubukan ko pa ring magsimula ng isang bagong relasyon upang sa wakas ay magawa bitawan mo. Ngunit kahit anong gawin ko, ang iniisip ko ay ikaw pa rin. Ito ay hindi maaaring mangyari, ngunit ako, inaasahan ko lang na balang araw ay magbago ang isip mo. Tuldok-tuldok. Hindi talaga ako ang casual na uri ng batang babae na nakikita mo ako bilang, alam mo, itinago ko ang aking sarili bilang isang birhen para lamang pareho kaming magkaroon ng pagkakataon isang araw. Basta, mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon, Gerald. Sinabi ni Alice, tumatanggi na bitawan siya. Nang marinig ang kanyang pangangatuwiran sa likod kung bakit nanatili siyang dalaga, hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng kaunting paggalaw sa kanyang paniniwala. Gayunpaman, nanatili siyang matigas na ayaw na niya sa kanya. Kabanata 775. Madaling araw na ng umaga nang magising si Alice. Kahit na nakainom siya ng maraming pulang alak noong gabi, ang puso niya ay kumakabog sa halip na ang kanyang ulo. Nanginginig ito, huminga siya ng malalim habang tinangkang umupo. Gayunpaman, bago niya ito nagawa, naramdaman niya kaagad na may mali. Kinaila ang kanyang kumot sa gilid, agad siyang sumigaw, nagulat sa kanyang nakikita. Hillary! Ano ang nangyayari, Alice? Sumagot si Hillary sa halip masungit, nagising sa pagsigaw ni Alice. Suot ko ang iba kong hanay na mga damit noong umiinom kami kagabi, di ba? Tingnan mo, bakit ako nakapijama ngayon? Ikaw ba ang dumula sa kanila sa akin? Tanong ni Alice. Hindi, sa palagay ko ay, hindi ako malamig pagkatapos uminom ng sobra kagabi. Hanggang gising ka pa ba? Sino pa ang nakapasok sa iyong podium? Humawak ka kung may ibang tumulong sa iyo na magbago, pagkatapos ay kakailanganin nilang alisin muna ang lahat ng iyong dating damit, di ba? Sinabi ni Hillary, na nagsisimula ng makaramdam ng kaba habang dali-dali niyang sinabi kay Alice na suriin kung nararamdaman niya kung may kakaiba o mali sa kanyang katawan. O sige, pag-isipan mong mabuti ngayon. Sigurado ka na hindi ka nagbago sa iyong pijama sa sarili mo kagabi? Paimpal na niniting ni Alice ang kanyang mga alis bilang sagot. Wala sa mga ito ang gumawa ng anumang kahulugan sa lahat. Hindi ko matandaan. Bagaman nagkaroon ako ng isang kakatuwang panaginip kagabi. Sa loob nito, si Gerald ang nagdala sa akin sa kama at talk sa akin. Wala na akong matandaan pa. Sobrang balisa ko ngayon. Paano nangyari ang isang bagay na katulad nito? Kahit na siya ay nararamdaman pa rin ng pagkabigla, matapos na maingat na siyasatin ang kanyang sarili, gumaan ang pakiramdam ni Alice nang malaman na wala siyang naramdaman na kakaiba sa kanyang katawan. Isang barrage ng mga katanungan ang bumobomba pa rin sa kanyang isipan nang siya ay tumayo mula sa kama upang magsimulang magbalot. Hindi alintana kung ano ang nangyari, ang pagmamadali sa kaarawan ng kaarawan ay mas mahalaga ngayon. Samantala, handa sina Gerald, Drake, at Tyson na magtungo sa kaganapan kasama ang kanilang koponan. Maalala pa rin ni Gerald ang mga kaganapan kagabi. Bago pa natapos si Alice sa pagsasalita, nagsuka na siya hindi lamang sa sarili niya, kundi pati na rin sa buong Gerald. Ang pinalala nito, nagsimula na siyang magayos ng sarili niyang damit pagkatapos nito. Frustrated at sa isang pagkawala para sa kung ano ang kahit na gawin, Gerald kalaunan ay nanirahan sa tipang isang hotel na kasambahay ng $3,000 upang matulungan Alice mabago at malinis ang kanyang silid. Gayunpaman, inalog niya ang mga saloobin habang nagpatuloy sila sa paghihintay doon. Kailangan niyang ituon ang pansin sa lihim na misyon. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isang espesyal na mukhang kotse at lahat ng tao doon ay nakapiring. Ang bawat pumasok ay kailangang patayin din ang kanilang mga cellphone. Kung sa bagay, ayaw ng pamilya Fenderson na may malaman kung saan matatagpuan ang mansion. Tulad ng lahat ng ito ay nangyayari, maraming mayaman at makapangyarihang mga numero ang nakarating na sa kanilang mga mamahaling kotse sa mansion ng Fenderson family. Inaasahan kong mamaya mong ilabas ang usapan na pinag-usapan natin kanina, Ama.
Sabi ni Yael habang nakatingin kay Noe. Pareho pa silang nakaupo sa kanilang sasakyan. Hahaha. Huwag mag-alala, tiyak na susubukan kung maayos ang mga bagay ng payapa bago gumamit ng karahasan. Magaling kung sumang-ayon dito ang Fendersons kahit na kung tatanggi sila, hindi nila talaga masisisi ang pamilyang Skyler sa pagiging walang kabuluhan sa oras na ito. Sagot ni Noe habang malamig siyang ngumiti. Matapos sabihin iyon, inutusan ng driver na magmaneho papasok sa mansion. Pagpasok, ang unang ginawa ni Noe ay makipagtagpo sa matandang Panginoon ng pamilya Fenderson. Gusto mo ba akong makilala, Noe? Sabi ni Bryson habang nakatingin sa kanya. Nasa silid ng matandang mag-aaral na sila ngayon kung saan nakaupo si Bryson bago pa siya hiningi ni Noe. Wala ito, Lord Fenderson. Nais ko lang sanang kausapin tungkol sa bagay tungkol kay Yael at Jasmine. Sigurado akong alam na alam mo na pareho silang may magandang relasyon kahit mula pa sa kanilang pagkabata. Nagtataka ako kung maaaring mapunta si Yael sa pagiging manugang ng pamilyang Fenderson. Ngayon ay tiyak na magiging isang pagpapala sa mga Skyler. Sabi ni Noe sa isang magalang na tono. Alam ni Noe na kahit na si Yael ay matagal nang interesado kay Jasmine, hindi rin ito masabi para sa mayabang at mayabang na si Jasmine. Tila wala naman siyang interes sa kanyang anak. Habang si Noe ay nagawa na ng malaki para sa mga Fenderen sa mga nakaraang taon, sinong mga miyembro ng pamilyang iyon ang talagang pinahahalagahan kung ano ang ginawa niya para sa kanila. Kabanata 776. Naturally, si Noe ay hindi kailanman nagkaroon ng katapangan o lakas ng loob na tanungin ang mga Fenderen tungkol sa mga bagay tungkol sa kasal ng kanyang anak. Pagkatapos ng lahat, ang Fendersons ay pa rin pangunahing pamilya ng kaakibat ng Skyler. Gayunpaman, dahil ang isang napakalaking kaganapan ay nagaganap ngayon, gumawa ng hakbangin si Noe na sa wakas ay magtanong tungkol dito, upang makita lamang kung paano tumugon ang matandang Panginoon. Bilang sagot, nakasimangot si Bryson. May isang mapang aswang ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya pagkatapos, nagmumungkahi ka ba ng kasal sa pagitan nina Jasmine at Yael? Kaya, natatakot ako na ang lahat ay bumagsak sa kung ano ang sasabihin ni Jasmine tungkol sa bagay na ito. Kung sa bagay, ang pag-aasawa ay personal na kapakanan ng mga kabataan. Dapat mong payagan ang nakababatang henerasyon na harapin ang bagay na ito ng mag-isa. Nang marinig ito ay bahagyang naguluhan si Noe dahil alam niya na ang kanyang panukala ay hindi lamang direktang tinanggihan. Kung sa bagay, malinaw na wala namang interes si apo ni Bryson kay Yael. Bilang mga magulang, likas na tayo ay tagagawa ng mga anak. Lord Fenderson, naniniwala talaga ako na hanggat iminumungkahi mo ito, walang ibang pagpipilian si Jasmine kundi ang sumunod. Pagkatapos ng lahat, sa mga bata, ang ating mga utos ay kasing ganda ng batas. Maliban kung sa tingin mo ay hindi karapat-dapat si Yael upang makasama si Jasmine. Natatakot ka ba na mapunta siya sa kahihiyan sa pamilyang Fenderson? Tanong ni Noe, naninindigan sa pagpindot. Hahaha, hindi talaga iyon ang kaso. Sagot ni Bryson habang tumatawa. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng silid ng pag-aaral at lumakad si Jasmine. Narito ang listahan ng mga panauhin at schedule ng mga kaganapan para sa araw na ito. Tingnan mo ba ito, Lolo? Pangunahing responsibilidad ni Jasmine ng araw na iyon ay ang pangasiwaan ang kaganapan. Iwanan mo na lang sa table ko. Makakasiguro ako sa iyo na namamahala. Speaking of which, Jasmine, dumating ka sa tamang oras. Pinag-uusapan lang namin ni Lord Fenderson ang tungkol sa iyo. Sabi ni Noe habang nakatingin sa kanya. Oh, pinag-uusapan mo ako, Uncle Skyler. Napakalaking karangalan. Sagot ni Jasmine, isang malamig na ngiti sa labi. Sa katunayan, kita mo, tinatalakay ko lang si Lord Fenderson tungkol sa kasal namin ni Yael, hindi ka na bata, Jasmine, at tungkol sa oras na naisip mo ang iyong kinabukasan at kasal. Dahil pareho kayong magkakilala ni Yael mula pagkabata, pareho kayong magiging perpektong mag-asawa. Nakangiting sabi ni Noe. Paumanhin Tio Skyler, ngunit hindi ako interesado sa kasal sa ngayon. Pansamantala, dapat maghanap ng iba ang anak mo. Sagot ni Jasmine sa isang malamig na boses. Dahil hindi naman siya binibigyan ng kahit na anong mukha ni Jasmine, agad na namula ang mukha ni Noe sa galit. Napatawa lang si Bryson nang sabihin niya, huminahon ka, Noah. Dahil pinag-uusapan na natin ito, lilinuin ko lang ang mga bagay ngayon. Kahit na magtapos sa isang relasyon sina Jasmine at Yael, hindi na sila ikakasal sa huli. Kung sa bagay, nakatalaga na kay Jasmine na makasama ang iba mula pa noong araw na siya ay ipinanganak. Sa sandaling marinig nila ang mga salita ni Bryson, kapwa nagulat sina Jasmine at Noe. Ano ang ibig mong sabihin doon, Lord Fenderson? Kahit si Jasmine ay nagtataka ring tumingin sa kanyang lolo habang si Noe ay nagtanong. Mahabang kwento.
Bago ito, sigurado akong pareho kayong may alam tungkol sa masamang dugo sa pagitan ng aming pamilya at ng mga Crawfords, tama ba? Tanong ni Bryson. May malamig na ekspresyon sa mukha, saka sumimangot si Noe bago tumango. Kaya, ang parehong mga pamilya ay nagalit na sa bawat isa kahit na mula sa nakaraang henerasyon. Habang patuloy kaming nakikipaglaban sa lihim noon, mayroon ding panahon ng kapayapaan sa pagitan ng mga pamilya. Sa panahong iyon, si Daryl Crawford ang pinuno ng pamilya Crawford. Ang kanyang anak na si Dylan ay ang kasalukuyang ulo ng pamilya Crawford. Nang kami ay mas bata pa, pareho kami ni Daryl na matalik na magkaibigan, hanggang sa punto na matawag ko siyang kapatid ko. Sa sandaling minana naming pareho ang mga posisyon ng mga ulo ng pamilya, nagawa naming pansamantalang wakasan ang alitan sa pagitan ng Crawfords at ng Fendersons. Upang matiyak na nagpatuloy ang kapayapaan, gumawa kami ng isang alyansa. Gayunpaman, mayroong isang kondisyon sa sinabi na alyansa. Ito, hindi maaaring. Ito ba ay isang contractual na kasal? Nagtatakang tanong ni Jasmine. Totoong. Sa pamamagitan ng pagkakataon, kapwa kayo at apo ni Daryl ay ipinanganak sa parehong araw, buwan, at kahit taon. Dahil dito, pareho kaming nakaisip ng isang kontrata sa kasal at pumayag akong payagan ka na ikasal sa apo ni Daryl. Gayunpaman, ang mga bagay ay nagpunta sa timog nang si Daryl ay nagkaroon ng isang mabangis na pagtatalo sa kanyang anak. Dahil dito, napagpasyahan niyang bitawan ang bagay, nakalimutan ang iba pa. Kapag nangyari iyon, hindi na siya nagsalita tungkol sa anumang bagay patungkol sa Crawfords. Si Dylan mismo ay isang sobrang mayabang at nangingibabaw na tao. Mas gusto niya ang pag-asa sa sarili niyang pagsisikap at kakayahan kaysa bumubuo ng mga alyansa. Ang kanyang hangarin ay upang sumuko ang pamilya Fenderson sa Crawfords. Iyon ang dahilan kung bakit nagsimula muli ang mga pagtatalo sa pagitan ng dalawang pamilya. Nasa paligid iyon nang nangyari ang bagay tungkol sa iyong tiyahin, pagkatapos nito, ang Crawfords at ang Fendersons ay ganap na natapos ang lahat ng kanilang mga relasyon. Panipi. Kabanata 777. Habang si Daryl ay hindi nagpakita ng medyo matagal, hindi nangangahulugan na ang kasunduan sa kasal ay tumitigil na maging wasto. Sa katunayan, kahit na si Dylan ay labis na galit sa mga Fenderen, hindi pa siya nagpadala ng sinuman upang formal na tapusin ang kontrata. Hanggat hindi natanggal ang kontrata sa kasal, kung gayon ang mga patakaran ay nalalapat pa rin hanggang sa araw na pipiliin ito ng pamilya Crawford. Paliwanag ni Bryson bago tumingin kay Noah. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin ngayon, Noe? Panipi-panipi, tuldok-tuldok-tuldok. Upang isiping ang Crawfords at ang Fendersons ay mayroong ganoong kasaysayan. Gayunpaman, dahil ang parehong pamilya ay nagtatalo pa rin sa isa't isa, kung gayon ang kasunduan sa kasal ay dapat, sa pamamagitan ng karapatan, automatikong matanggal, hindi ba, Lord Fenderson? Sagot ni Noe na atubili pa. Bagamat totoo na kapwa sina Dylan at Daryl ay nagkaroon ng isang malaking hidwaan noon, sa palagay ko hindi talaga magkakaroon ng lakas ng loob o katapangan ang kanyang anak na privado na baguhin o labag sa mga patakaran na itinakda ng kanyang ama. Napakahusay, Lord Fenderson. Papanggap lang ako na hindi ko na napag-usapan. Gayunpaman, tandaan na nakipaglaban tayo sa mga Crawford sa lahat ng mga taong ito. Hindi kami titigil sa paghawak ng aming mga sama ng loob laban sa pamilya Crawford, lalo na pagkatapos ng insidente na kinasasangkutan ni Zara na nagdala ng napakalaking pagkalugi sa aming mga pamilya. Sabi ni Noe bago tuluyang lumabas ng study room. Nagiging mas mapangahas siya sa araw. Malamig na sabi ni Jasmine. Pagkatapos ay tumakbo siya sa tagiliran ng kanyang lolo at nagsimulang magmasahe ng balikat bago sinabi, gayunpaman, anuman ang kasiyahan ni Noe sa pekana, wala siyang laban sa iyo, lolo. Upang isipin na maaari kang makabuo ng isang bagay na hindi ka panipaniwala sa isang maikling panahon upang linlanggan siya. Hahaha. Natatawang tugon, dahan-daang tinapik ni Bryson ang likod ng kamay ni Jasmine bago sinabi, ngunit hindi ko siya niloko, Jasmine. Tuldok-tuldok. Tunay ka na nakasal sa batang Panginoon ng pamilyang Crawford. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Ha. Saglit na natigilan si Jasmine dahil sa ganoon. Paano posible iyon, lolo? Hindi ka maaaring maging seryoso, tama? Hindi niya maiisip na ang isang bagay na walang katotohanan tulad nito ay talagang mangyayari sa kanya. Siyempre nagseseryoso ako. Ngunit, mayroon pa ring isang bagay na hindi ko masyadong maintindihan. Tuldok-tuldok. Dahil mayroon ang naturang isang kasunduan sa kasal, bakit naging tiyahin at tita ni Peter, ang pangalawang Panginoon ng pamilyang Crawford, ang kalaban ay sinalungat at pinintasan ng husto? Tak ang pagdududa na tanong ni Jasmine. Hindi ka katulad ng tita mo. Kapag ipinanganak ka, si Daryl pa rin ang pinuno ng pamilya. Naging ulo lang si Dylan nang umabot ka sa edad na isa. Sa oras na iyon, pinaponte ni Dylan si Peter sa pamilyang Fenderson upang magnakaw ng isang bagay mula sa amin at hindi lamang anupaman.
Ipinadala siya upang magnakaw ng aming pinakamahalagang pamana ng pamilya. Kung siya ay nagtagumpay, ang pamilyang Fenderson ay nahuhulog doon mismo at pagkatapos. Nagsinungaling sa amin si Dylan at ayaw kong mawala ang pareho kong anak na babae at ang natitirang pamilya ko. Panipi-panipi tuldok-tuldok-tuldok. Ano nga ba ang item na iyon? Nagtatakang tanong ni Jasmine. Hindi ko pa maibabahagi ang mga detalye tungkol dito. Malalaman mo ang tungkol dito sa sandaling nasa yugto ka na kung saan ang tiyahin mo noon. Natatawang sagot ni Bryson. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Pa rin, ang kontrata ng kasal na iyon ay mabibilang pa rin ngayon, Lolo. Tanong ulit ni Jasmine. Ito ang totoo kung ano ang pinaka nag-alala sa kanya. Upang maging ganap na matapat kahit na hindi ko masasabi ng sigurado. Tuldok-tuldok. Nararamdaman kong wala akong magawa tungkol sa sitwasyon sa mga oras din. Kung gayon bakit hindi pa nagkaroon ng anumang balita tungkol sa batang Panginoon ng pamilyang Crawford kahit na sa loob ng maraming taon, Lolo. Sa gayon tiniyak ni Dylan na ang batang Panginoon ng pamilyang Crawford ay lumaki sa kahirapan. Pinapayagan ng batang master na maghalo ng mahusay sa iba pang mga ordinaryong kalalakihan. Habang si Dylan ay aktibong sinusubukan ding itago ang kanyang kinaroroonan at pagkakakilanlan, nagawa kong alisan ng takip ang ilang mga pahiwatig sa aking maraming taong pagsisiyasat. Ang hula ko ay ang sikat na G. Crawford na mula sa Mayberry ay malapit na nauugnay sa batang Panginoon ng pamilya Crawford. Ginoo Crawford. Sa katunayan, gayunpaman tuwing susubukan kong magpadala ng isang tao upang siyasatin ang bagay, palaging tumutugon kaagad si Dylan. Dahil sa palagi niyang pakikialam, hindi ko na napansin pa ang bagay na ito. Nalaman ni Jasmine ang tungkol sa maraming bagay mula sa pag-uusap na ito lamang. Ang pinakamalaking pagkabigla sa kanya, gayunpaman, ay ang katotohanan na siya ay contractual na nakasalalay na magkaroon ng kasal kay G. Crawford. Ito ay simpleng surreal. Kung sa bagay kinaiinisan niya ang mga Crawfords. Ang bawat isa sa kanila. Sila ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang mga magulang. Ngunit narito siya, natututo tungkol sa lahat ng ito ngayon. Ito ay halos tulad ng kung ang langit ay naglalaro ng isang kalokohan sa kanya. Kung gayon, ano ang nangyari kay Daryl Crawford? Nagtago na siya. Hindi ko siya nakita sa isang mabuting 20 taon. Ang mga usapin ng pamilya Crawford ay pantay kasing komplikado sa kung ano ang haharapin ng mga Fenderen. Paliwanag ni Bryson. Pagkatapos nito, ang lolo at ang kanyang apong babae ay nagpatuloy na nag-uusap ng kaunti sa kanyang silid ng pag-aaral. Kabanata 778. Sa isang iglap lang ng mata, maraming tao ang nagtipon sa kaganapan. Ang dalawang kapatid na Fenderson ay namamahala sa pagbati at pag-aliw sa mga panauhin sa labas. Maaga ka rito, G. Skyler. Sinabi ng karamihan sa mga panauhin na agad na lumapit upang salubungin si Noe sa oras na makita siya. Ito ay maliwanag na sa mga panauhin, ang dalawang kapatid na Fenderson ay wala kumpara kay Noe. Nang makita iyon, ang ikalawang anak na lalaki ng pamilya Fenderson ay maaari lamang iwagayway ang kanyang kamay sa galit. Sa sandaling iyon nang biglang may sumigaw, ang Long pamilya mula sa Yanken ay nagpadala ng isang puting estatwa ng Jade dito. Ha! Ang Longs mula sa Yanken. Nagulat ang lahat nang marinig iyon. Bakit darating ang Long pamilya dito upang dumalo lamang sa gayong kaganapan? Habang ang dalawang pamilya ay nasa mabuting kasunduan kasama ng Long ang pagtulong sa pamilya Fenderson dati, ang parehong mga pamilya ay hindi masyadong nakikipag-ugnayan sa bawat isa sa mahabang panahon. Ang matandang Panginoon ng Fenderson mismo ay halos naganyaya lamang ng mga direktang miyembro at mga inapo ng pamilyang Fenderson sa kanyang piging. Ang Longs ay itinuturing na isang banyagang koneksyon. Alam ng lahat ito kung kaya't lahat ng kasalukuyan ay tinatalakay ang bagay sa kanilang sarili. Kahit na ang magkakapatid na Fenderson ay nagulat sa pagdating ng mga Long. Haha! Ang pangalawang master at pangatlong master, ang Longs ay nakasama ng mga Skyler ngayon. Sa sandaling marinig ko na si Lord Fenderson ay nag-host ng isang piging, agad kong inabisuhan ang Long pamilya. Nagpadala sila ng isang espesyal na kinatawan dito ngayon upang magbigay respeto kay Lord Fenderson. Paliwanag ni Noe sa malamig na tono. Gaano kakatapang sa iyo, Noe Skyler? Sino ang eksaktong nagbigay sa iyo ng karapatang mag-imbita ng mga panauhin sa mansyon ng pamilya Fenderson? Sa palagay mo sino ka lang? Naiintindihan ang kanilang mga reaksyon. Pagkatapos ng lahat, ang pagbibigay ng mukha ng Longs kay Noe at ang pagbibigay ng mukha kay Lord Fenderson ay dalawang ganap na magkakaibang bagay. Pangalawang tiyuhin at pangatlong tiyo, mangyaring huwag magalit. Dahil ang Longs ay narito na rin, natural nating pakitunguhan sila bilang ating mga panauhin. Pagkatapos ng lahat, ang mga Skyler ay kaakibat pa rin sa ilalim namin. Hindi alintana kung inanyayahan ng Shylers o Fendersons ang Longs. Kung sa bagay, lahat tayo ay isang malaking pamilya.
Hindi ba ako tama, Tio Skyler? Sabi ni Jasmine habang naglalakad palabas na may ngiti sa labi. Hahaha. Ang pamangkin kong si Jasmine ang tunay na pinakamatino na tao dito. Sa palagay ko kung mas matagal ang buhay ng mga tao, mas paatros ang kanilang pag-iisip. Ikaw. Pangalawa at pangatlo ay kapwa pakiramdam ng hindi nasisiyahan ngayon. Bago pa sila makapagsabi ng isa pang salita, sa wakas ay nagpakita ang kanyang kinatawan sa Long pamilya. Ha! Isang babae. Ang lahat ay pantay na nagulat nang makita ang babae, na mukhang nasa 22, na humahantong sa isang dosenang mga tao mula sa Long pamilya sa piging. Siya, ang kasintahan ng pangalawang batang Panginoon ng Long pamilya, tama ba? Sa palagay ko siya. Nakita ko siya nang dumalo ako sa piging ng pangalawang batang Panginoon ng Long pamilya. Matapos talakayin sa kanilang sarili, biglang napagtanto ng mga panauhin. Siyempre ang pangalawang batang Panginoon ng Long pamilya ay hindi personal na dumalo sa gayong kaganapan. Maligayang pagdating, Miss Xavier. Magalang na bati ni Yael habang naglalakad siya kasama ang ilan pa. Kumusta, Yael at Tio Skyler? Dumating ako upang magbigay respeto sa iyo. Tulad ng nangyari, ang kinatawan ng ipinadala ng Longs ay si Xavier. Sa sandaling iyon, maririnig ang tunog ng basag na baso ng alak. Sa buong araw, si Gerald ay tumatakbo pataas at pababa, gumagawa ng mga kakaibang trabaho. Sa sandaling masulyapan niya si Xavier, laking gulat niya na hindi man lang niya mahawakan ng tama ang tray niya. Bakit nandito rin si Xavier? Kabanata 779. Ngayon ay bigo na bigo si Gerald. Ang paunang plano na gamitin ang Fenderson birthday banquet upang iligtas si Keita ay nakataya na ngayon. To think na makakasalubong niya pareho sina Alice at Xavier sa likod. Napakaraming mga hindi inaasahang isyu na lumalabas ng sabay. Kung kinilala siya ng alinman sa mga batang babae, kung gayon ang sitwasyon ay tiyak na magpapalit sa pinakamasama. Ano pa, sinira lang ni Gerald ang isang baso ng alak at maraming tao ang nakatingin na sa kanyang direksyon. Lahat. Sa sobrang takot ni Gerald ay agad niyang ibinaba ang kanyang ulo at sinimulang kunin ang mga basag na salamin sa lupa. Panipi tuldok. Habang nagawa ni Gerald na mabilis na malinis ang kalat at magmadali na makatakas, tila naaakit din ang atensyon ng ibang babae. Ang babaeng pinag-uusapan ay nakatayo sa tabi mismo ni Jasmine. Ito ay si Mindy. Bakit kagaya ng hitsura ng binatang iyon kay Gerald? Wala naman itong katuturan. Bakit nandito ang batang uto na iyon sa Fenderson birthday banquet? Napaisip si Mindy sa sarili. Nag-usbong ang kuryosidad, sinimulang sundin siya ni Mindy ng palihim. Iyon talaga ang isang mapanganib na sitwasyon. Sabi ni Gerald habang kumakawi siya ng malaking buntong hininga sa sandaling dumating siya sa likod bahay. Gerald. Tumawag ng isang babaeng boses sa oras na iyon. Paglingon upang tingnan kung sino ang nagbanggit ng kanyang pangalan, bumukas ang mga mata ni Gerald sa pagkataranta nang makita niya kung sino ito. Fuck! Ito ay Mindy. O aking Diyos! At narito ako, iniisip na nakikita ko ang mga bagay ng mas maaga. Hindi ko talaga inasahan na makita ka dito. Ikaw, bakit ka pa napunta dito sa mansion ng pamilya Fenderson? Talagang hawakan, paano ka nakapasok? Nagtatakang tanong ni Mindy. Habang ang kanyang lolo ay nagdaos ng mga katulad na piging dito sa nakaraan at si Mindy ay hindi eksaktong kilala na pinakamaasikaso na batang babae, alam niya na ang pamilya Fenderson ay palaging naging lihim. Si Gerald ay walang iba kundi isang ordinaryong mayamang mana. Paano siya maaaring magkaroon ng karapatang dumalo sa piging ng kaarawan ng kanyang lolo? Oo. Narito ako upang dumalo sa piging ng kaarawan ni Lord Fenderson sa ngalan ng aking pamilya. Hinahanap ko lang ang banyo. Sa katunayan, magpapadala lang ako ng mensahe sa inyong dalawa. Casual na nagsinungaling kay Gerald. Oh, ang iyong pamilya ay nasasakop din sa pamilya Fenderson. Ngunit hindi ko naaalala ang aming pamilya na mayroong anumang uri ng impluensya sa Mayberry City o Seren County. Narinig iyon, lalong kinabahan si Gerald. Matapos biglang alalahanin na narito rin si Xavier, mabilis niyang ipinaliwanag, hindi ako eksaktong masunurin sa mga Fenderen. Ang mga Skyler ang nag-imbita sa akin sa piging ngayon. Nakita ko, mas may katuturan iyan. Sagot ni Mindy. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagbago ang kanyang ekspresyon nang bigla siyang napagtanto. Bago pa magtanong si Gerald kung ano ang mali, galit na tinamaan niya ito sa likod ng kanyang ulo. Para saan iyon? Manalo ka. Dapat mong malaman na ang pamilya Skyler ay hindi naging maayos sa amin. Hindi ko talaga inasahan na ang iyong pamilya ay magiging masunurin sa kanila. Alam mo, ang pamilyang Skyler ay nagiging mas malupit sa pamamagitan ng taon. Naiinis na sabi ni Mindy. Kahit nasabihin mo iyan, hindi tulad ng may masasabi ako sa mga usapin ng aking pamilya. Hindi talaga ako kasali sa anuman sa kanilang mga desisyon. Sagot ni Gerald.
Hoy, tumingin doon. Hindi ba iyon ang bata na sumukat sa iyo kagabi, Lorraine? Sa pagtingin sa direksyon kung saan nagmula ang tinig, maraming mga magagandang kababaihan, na tila ang mga kilalang tao mula noong nakaraang gabi ang makikita na naglalakad patungo sa venue. Habang ang mga kababaihan sa grupo ay tumingin sa direksyon na tinuro ng kanilang tanyag na kaibigan, ang isa sa kanila ay agad na nagsimulang sumugod kay Gerald sa isang kahangahangang pamamaraan. Tila siya ang pinuno ng kanilang grupo, at agad na nakilala siya ni Gerald bilang ang tanyag na tao mula kagabi na kumatok sa kanyang sariling hapunan. Kaya heto ka. Mayroon ka bang ideya kung gaano kahirap hanapin ka? Makinig ka dito, hindi ako nakasuot ng damit ngayon dahil sa iyo. May ideya ka ba kung gaano karaming mga puntos ang makukuha sa pagganap ko sa paglaon dahil doon? Tandang padamdam. Ungol ng tanyag na tao habang siya ay nagsimulang smakang sa likod ng kanyang ulo ng may sama ng loob. Hawakan mo. Sino sa tingin mo ano ang karapatan mong magamot siya sa ganoong paraan? Dahil mas mataas ang katayuan niya kaysa kay Gerald, ayos lang para sa kanya na saktan siya ni Mindy. Gayunpaman, ito ay isang regular na tanyag na tao lamang. Paano naglakas loob na tretuhin niya ito ng ganyan? Pinagsabihan lang siya ni Mindy simula nang maramdaman niyang mawawalan siya ng mukha kung magpapatuloy siyang payagan ang kilalang tao na gawin ang gusto niya sa harap niya. Kabanata 780. Nakikita kung gaano maayos ang pananamit kay Mindy, agad na nalalaman ng tanyag na tao na siya ay miyembro ng pamilyang Fenderson. Sa gayon, sa halip na magpatuloy na kumilos ng mapangahas, ngumiti siya ng masigla bago sabihin, magandang binibini, mangyaring huwag akong magkamali, ngunit ang binatang ito ay isang handyman lamang na gumagawa ng mga kakaibang trabaho para sa amin. Isang handyman. Ganun pa ba kakarapat-dapat? Ano nga ba ang nangyayari dito, Gerald? Tanong ni Mindy sa isang tuliro. Alam niya sa isang katotohanan na siya ay isang marangal, mayaman na tagapagmana kaya't bakit niya kailangan pang maglingkod at gumawa ng mga kakaibang trabaho para sa mga menor de edad na kilalang tao. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat sa hinaharap. Sa ngayon, kailangan ko talagang gumamit ng banyo kaya magpapahinga muna ako. Pakiramdam ni Gerald ay saysabog ang kanyang ulo. Kung siya ay patuloy na daliing dito kung gayon ang plano ni Zara ay tiyak na mabibigo dahil sa kanya. Huminto ka dyan. Sigaw ng parehong Mindy at ang tanyag na tao nang magkakasabay. Masasabi ni Mindy na may itinatago sa kanya si Gerald at hindi siya ang uri ng taong gusto na itago sa kadiliman. Habang gusto niyang umalis, mas tumanggi siyang pakawalan siya. Mismong ang tanyag na tao ay nais na personal na makitungo kay Gerald. Gayunpaman, ngayon na alam niya na si Mindy ay isang Fenderson, sabay-sabay niyang sinusubukan na kalugdan siya upang posibleng magkaroon ng isang pagkakataon na makapasok siya sa magagandang libro ni Mindy. Napagtanto na si Mindy ay tila mayroon ding isang uri ng hindi pagkakaunawaan kay Gerald, alam ng kilalang tao na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagsigaw para sa kanya na hindi umalis. Ang mga kaibigan ng tanyag na tao ay tila nahuli din, at lahat sila ay nagmamadaling tumakbo upang harangan ang daanan ni Gerald. Ito ang mansyon ng pamilya Fenderson, Gerald. Saan mo man lang naiisip na makakatakas ka? Bilisin mo at sabihin mo sa akin ang totoo. Ano nga ba ang nangyayari dito? Kumusta kayong kapwa isang mayamang tagapagmana at isang handyman ng sabay-sabay? Kung tatanggihan mong sabihin sa akin kung ano ang nangyayari pagkatapos ay tatawagan ko si Jasmine. Mahigpit na sinabi ni Mindy habang hinahawakan siya sa kwelyo. Malinaw na wala siyang balak na marinig pa ang kanyang mga dahilan. Habang madaling mapupuksa ni Gerald ang mga batang babae kung tunay na nais niya, alam niya na ang paglaban ngayon ay magpapalolo lamang sa mga bagay. Ang tanging nagagawa lamang niya ngayon ay subukang antalahin ang mga bagay upang makabili siya ng mas maraming oras. Sa katunayan, nararamdaman ko na siya ay napaka hindi matapat. Mayroong tiyak na nasa kanya at hindi natin siya basta-basta naiiwan. Sinabi ni Lorraine, ang pinuno ng mga kilalang tao. Kahit na hindi eksaktong gusto ni Mindy ang alinman sa mga kilalang tao, may katuturan ang sinabi nila. Malinaw na lumihi si Gerald kaya dapat may nangyayari na kainahinala. Pakiramdam ng biglang malakas na pakiramdam na magdala ng karangalan at hustisya sa kanyang pamilya, alam ni Mindy na kailangan niya upang siyasatin ang bagay kahit na ano. Inikot-ikot ni Mindy ang tainga ni Gerald bago sabihin, manalo ka. Alam ko kung gaano kakalaban, ngunit tandaan, ito ang mansyon ng pamilya Fenderson. Kung naglakas loob ka ring subukan ang anumang nakakatawa, tatawagin ko ang aming mga bantay upang talunin ka hanggang sa mamatay. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Dahil ikaw ay naging hindi matapat, maaari ka lamang manatili sa aking tabi. Kapag tapos na si Jasmine sa kanyang trabaho, sasabihin ko sa kanya na tanungin kita pagkatapos. Sumama ka na. Matapos tapusin ang kanyang pangungusap, sinimulang hatakin ni Mindy si Gerald habang naglalakad papunta sa front hall.
Sa sandaling iyon, napansin ni Gerald ang dalawang lalaki na may malamig na ekspresyon sa kanilang mga mukha na mabilis na patungo sa grupo. Sa kanilang mga kamay, ayos mga karayom na pilak at pareho silang mukhang handa na hampasin sa sandaling magagawa nila. Ang dalawang lalaking pinag-uusapan ay sina Drake at Tyson na buong araw ay naghahanap kay Gerald. Nagulat sila na nagkagulo na si Gerald. Dahil ang kaligtasan ni Gerald ang kanilang inuuna, handa silang ipagsapalaran ang lahat upang mailigtas lamang siya. Gayunpaman, agad na umiling si Gerald sa oras na makita sila, isang malinaw na senadoryos na dapat silang manatili sa orihinal na plano. Nais niyang iwanan nila ang bagay sa kanya. Pareho lamang silang nakatingin sa isa't isa matapos matanggap ang kanyang tahimik na kautusan, pakiramdam na parehong nalilito at naguguluhan. Paikot-ikot pa rin. Basta kumilos ka na at sumama ka sa akin. Sabi ni Mindy habang nagpatuloy sa paglalakad pasulong habang nakahawak sa tenga ni Gerald. Ang mga kilalang tao mismo ang sumunod sa likuran nila. Ang ilan sa kanila ay nakahawak pa sa mga braso ni Gerald. Tiyak na gumawa sila ng isang malaking kontribusyon sa pamilya Fenderson sa oras na ito, tama. Tungkol kay Mindy, totoo sa kanyang salita, balak talaga niyang hanapin si Jasmine para ma-question niya si Gerald. Gayunpaman nang sa wakas nakarating ang kanilang grupo sa front hall, nakita nila na ang karamihan sa mga panauhing nandoon ay nakatayo. Ang kapaligiran sa bulwagan ay medyo tensyonado, at si Jasmine ay makikita na nakatayo sa harap na tila hinaharap ang ilan sa mga panauhin. Ano ang nangyayari sa mundo? Gulat na tanong ni Mindy.